Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 120208. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa mata ng iba, si Francis ay isa lamang ordinaryong quasi-god. Gayunpaman, sa sandaling ito, ipinapakita ni Francis ang level 2 space intent at isang malalim na spatial combat technique. Dahil ang lahat ng space-time combat skill ay pinalakas sa dimensyong ito, ang kasalukuyang lakas ni Francis ay katumbas ng isang rank 3 true god. Napakalakas. Sa ang paksayon kabilang ang henyong ito. Naabot pa niya ang level 2 space intent. Ang mga taong nakikipaglaban sa tabi ni Francis ay namangha. Ang quasi-god Yuan Kong ay ang pinakakahanga-hangang quasi-god ng space-time Sacred Land, ngunit kahit na siya ay naabot lamang ang level 3 space intent bago pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Pagkatapos, ang ilang maswerteng pagkikita at pag-unawa sa space intent malapit sa transparent na palasyo ay nagbigay daan sa kanya na maabot ang level 4. Napansin ng ilan sa mga quasi-god na henyo ng space-time Sacred Land ang hindi pangkaraniwang talento ni Francis para sa space intent at sinimulan siyang puntiryahin. Gayunpaman, nang simulan nilang salakayin si Francis, natuklasan nila na mayroon siyang dalawang makapangyarihang tagapagtanggol. Ang isa ay isang lalaking nakaitim na may makapangyarihang space intent pati na rin ang nakakatakot na destruction intent. Ang ibang tao ay isang napakagandang babae ng malalim na paglilinang, at siya ay may kakilakilabot na fire intent. Boom! Bang! Pumalakpak! Nagliliyab na apoy. Divine Tyrant Feast. Ang dalawang panig ay nagsagupaan na parang apoy laban sa tubig. Ang maraming mga eksperto sa panig ni Francis ay hindi gumamit ng mga kasanayan sa space-time, ngunit sino mang maaaring umabot sa yugtong ito ay hindi magiging karaniwan. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling larangan ng kadalubhasaan. Si Francis, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa paggamit ng Heaven Engulfing Palm. Bagamat ang lugar na ito ay isa na ngayong larangan ng digmaan, isa pa rin itong banal na lupain para sa paglinang ng space-time intent. Si Francis ay nakikipaglaban ngayon, ngunit parang nililinang niya ang Heaven Engulfing Palm at naiintindihan ang space-time intent. Boom! Bumagsak! Ang labanan sa pagitan ng 36 na taong ito ay lubhang magulo at mapait. Hindi nagtagal at naalis na ang mga mahihina. Sa kasalukuyan, ang space-time Sacred Land ay mayroon pa ring 12 tao sa stone slab habang ang panig ni Francis ay may 16. 18 pa lang ang kailangang tanggalin. Si Francis ay patuloy na nagbabantay sa larangan ng digmaan. Ang mga makakatagal sa labanang ito ay pawang mga malulupit at may karanasang eksperto. Ang patuloy na pag-alis ng mga tao sa pool na ito ay napakahirap. Sa huli, ang mga eksperto na pansamantalang nag-alyansa sa panig ni Francis ay maaaring magsimulang mag-atake sa isa't isa para sa kapakanan ng pag-abot sa susunod na round. Sa kabutihang palad, si Francis ay nagkaroon ng tulong ng Black Destruction Serpent Dragon at Little Ling. Hanggat siya ay maingat, hindi siya matatanggal. Unti-unting humina ang tindi ng labanan. Ang isang makabuluhang bilang ng mga tao ay nagsimulang isave ang kanilang lakas at malamang sa kanilang mga pinsala. Ang grupo ng Space-Time Sacred Land ay masyadong malakas. Napakahirap na alisin ang isa pa sa kanilang grupo, sabi ng isang rank 4 true god sa panig ni Francis. Mayroon na ngayong 22 tao ang natitira sa stone slab, at wala sa kanila ang magiging madaling customer. Dapat tayong magtulungan at atakihin ang isang tao ng sabay-sabay. Sa ganitong paraan, mabilis nating mababawasan ang bilang sa 10. Iminungkahi ni Francis. Magandang ideya. Kung gayon, atakihin muna natin ang quasi-god na iyon. Nagsimulang talakayin ng panig ni Francis ang plano ng pagkilos. Swish! Swish! Biglang sumugod ang lahat ng kanilang mga eksperto, lahat sila ay umaatake sa isang quasi-god ng space-time Sacred Land. Lumilamon ng langit na palad. Swimming Dragon Sword. Heaven Chasm Sacred Dragon Wave. Isang bagyo ng mga pag-atake ang agad na bumagsak sa isang malas na tao. Iligtas mo ako. Nanginginig sa takot ang buong katawan ng quasi-god. Damn! Hindi inaasahan ng mga eksperto ng Space-Time Sacred Land na gagawin ito ng panig ng kaaway. Huli na para iligtas ang quasi-god.
Boom! Bang! Bumagsak! Habang ang quasi-god ay pinulbos, ang bilang ng mga tao ay bumaba ng isa. Patayin! Agad na nagsimula ng counter-attack ang grupo ng Spacetime Sacred Land. Target ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng berde. Nagkasundo ang grupo ni Francis at itinoon ang kanilang mga pag-atake sa isa pang miyembro ng Spacetime Sacred Land. Kaboom! Bumagsak! Pagkatapos ng isa pang matinding pag-ikot ng labanan, nauwi sa pagkapatas ang labanan. Ang Spacetime Sacred Land ay mayroon ng 7 tao habang ang panig ni Francis ay may 10. Sa stone slab, nagkatitigan ang 2 panig sa malayong standoff. Nagpatuloy si Francis sa paghalili sa pagitan ng pagmamasid sa Heaven Engulfing Palm sa kanyang God Eye Dimension at pag-unawa sa Spacetime Intent. Layunin ng oras. Pakiramdam ni Francis ay nahawakan niya ang isang bagay, ngunit naramdaman din niyang parang wala siyang naiintindihan. Sa sandaling ito, isang huling kurtina lang ang kailangan ni Francis para maunawaan ang time intent. Bibigyan pa kita ng 30 minuto. Kapag natapos na ang oras, pipiliin ko ang nangungunang 10 ranggo ayon sa bilang ng mga napatay. Biglang sabi ng matanda na nakasuot ng spacetime robe na nakangiti. Ang mga salita ng matanda ay agad na nagpagigil sa 17 nakaligtas na dinidilaan ang kanilang mga sugat. Bakit hindi mo sinabi kanina? May nagreklamo. Ang pagpatay sa isang quasi-god o true god ay nangangailangan ng pagsisikap ng halos lahat na nagtutulungan, at walang sinuman ang nagbigay pansin nang sabay silang umatake. Ang ilan sa mga mas malalakas ay hindi nakapatay ng maraming tao habang ang ilan sa mga mahihina ay sapat na maswerte na nakapuntos ng nakapatay na suntok. Whoosh! Sa isang iglap, lahat ng 17 tao sa slab ng bato ay tumayo. Walang nakakaalam kung gaano karaming tao ang kanilang napatay, ngunit kung gusto nilang makarating sa susunod na yugto, kailangan nilang tiyakin na nakapatay pa sila ng ilan. Boom! Bang! Pumalakpak! Ang lahat ay napilitang bumalik sa isang mapait na labanan. Sila ay 30 minuto lamang. Kung higit sa 10 tao ang mananatili pagkatapos nito, ang nangungunang 10 ay pipiliin batay sa bilang ng mga taong napatay. Tapos na ako. Ang ikatlong ranggo na tunay na Diyos ay pinili lamang na umalis sa stone slab, ang kanyang katawan ay naglaho mula sa dimensyon. Ang rank true God na ito ay talagang napakalakas, ngunit hindi siya naniniwala na makukuha niya ang spacetime robe, at ang pagstick sa paligid ay magiging lubhang mapanganib. Kaya, pinili niyang sumuko sa spacetime robe. Mamatay. Ang ilang mga tao ay agad na gumamit ng kanilang mga trumpo card. Boom! Sa kasalukuyan, tanging ang mga tunay na eksperto ng Spacetime Sacred Land ang naiwan sa kanilang panig, at ang kanilang kakilabot na spacetime na kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi mapigilan. Ang rank 4 True God at Quasi-God Yuan Kong ang pinakamalakas sa kanila. Lumilamo ng langit na palad. Ipinagpatuloy ni Francis ang paglilinang nitong palm technique. May pahiwatig ng time intent ang palm technique ng taong ito. Napansin ng isang eksperto ng Spacetime Sacred Land ang pag-atake ni Francis. Level 2 Space Intent, at halos Level 1 Time Intent. Itinuon ni Quasi-God Yuan Kong ang kanyang mga mata kay Francis. Kasalukuyang nakakaramdam ng kaunting inggit si Quasi-God Yuan Kong. Ang taong ito ay walang Eye of Spacetime, ngunit nasa Level 2 na siya sa Space Intent at halos maabot na niya ang Level 1 sa Time Intent. Bagamat naabot ni Yuan Kong ang level 4 sa space intent, nasa level 1 lang siya sa time intent. Patayin ang lalaking ito. Nagmensahe si Yuan Kong sa lahat ng miyembro ng Spacetime Sacred Land. Sige, patayin mo siya. Tumango ang rank 4 True God ng Spacetime Sacred Land. Logically speaking, ito ay isang hindi matalinong desisyon, dahil si Francis ay may 2 eksperto na nakabantay sa paligid niya. Maaaring samantalahin ng kanilang mga kalaban ang isang puwang sa kanilang depensa at kontra-atake. Ngunit lahat sila ay nakakita ng talento ni Francis. Kahit na ang isang taong kasing talino ng Quasi-God Yuan Kong ay nainggit kay Francis, lalo pa ang ibang tao mula sa Spacetime Sacred Land. Patayin! Ang lahat ng mga eksperto ng Spacetime Sacred Land ay biglang sinisingil kay Francis. Space Shattering Slash. Netherworld Spatial Lock. Ang lahat ng uri ng mga diskarte sa spacetime ay dumaan kay Francis.
Hindi maganda. Little Black, magmadali at gamitin ang kapangyarihan ng Origin Destruction. Napangiti si Francis. Hindi niya inaasahan na magiging target ng lahat mula sa Spacetime Sacred Land. Buzz. Bees. Ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay biglang naglabas ng isang sinaunang at matayog na destruction energy, at ang banal na itim na apoy ay nagsimulang kumalat sa buong mundo. Swoosh! Nagmamadaling gumawa si Little Ling ng isang lambat ng apoy upang harangan ang mga paparating na pag-atake, ngunit ang mga pag-atake sa spacetime ay masyadong malakas at agad na nadurodge ang pag-atake ni Little Ling. Flush! Nakaranas ng backlash si Little Ling at napaatras ng ilang hakbang habang nagsusuka ng dugo. Boom! Bang! Boom! Ang natitirang kapangyarihan ng mga pag-ataking ito ay sumabog laban sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Napanatili ng Black Destruction Serpent Dragon ang anyo nitong tao, at ang itim na banal na apoy ay patuloy na nag-aapoy sa katawan nito. Dahil nawasak at nasira ang katawan nito, halos agad na maghihilom ang malagim na sugat. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay kumakain ng napakalaking halaga ng Origin Destruction Energy. Paano ito mangyayari? Origin Destruction Energy at isang hindi masisirang katawan. Anong lahi ang kinabibilangan ng taong ito? Ang mga eksperto sa Spacetime Sacred Land ay natulala. Bagamat nararamdaman nila ang malakas na bloodline na aura ng Black Destruction Serpent Dragon, hindi nila matukoy ang eksaktong lahi. Patayin. Hindi pinansin ng mga eksperto sa panig ni Francis si Francis at sinugod ang mga eksperto sa Spacetime Sacred Land. Spacetime Slicer. Ginamit ni Quasi God Yuan Kong ang Eye of Spacetime para i-condense ang kanyang nakaimbak na enerhiya sa isang pilak na gilid na sumisilip sa kanyang paligid. Buzz. Bees. Nakakatakot na space intent kasama ng pinakamataas na time intent ang nagpa-convolve sa mga kalapit na eksperto sa takot. Swish. Ang pilak na gilid na ito ay natunaw sa kawalan, at pagkatapos ay lumitaw ito sa harap mismo ng Black Destruction Serpent Dragon. Nararamdaman ni na Francis at Black Destruction Serpent Dragon na bumabagal ang kanilang pag-iisip at paggalaw. Bumagal ang lahat sa paligid nila, maliban sa nakamamatay na pag-atake sa harap mismo ng kanilang mga mata. Guru, marami kang utang sa akin. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpatuloy sa pag-ikot ng Origin Destruction Energy, at ang mga kuko nito ay nagpaputok ng galit na itim na apoy habang umaakyat ito upang salubungin ang pag-atake. Swoosh! Ang pilak na gilid ay napatigil ng ilang sandali bago ito nahati sa Black Destruction Serpent Dragon. Swish! Ang pilak na talon ay patuloy na nagwawalis patungo kay Francis. Kumapit lang. Itinaas ni Francis ang Ancient God Seal sa anyo ng isang kalasag, ibinuhos dito ang enerhiya ng Lightning Fire Obliteration para ihinto ang pag-atake. Layunin ng oras. Ibinuhos ni Francis ang kanyang intent energy sa Lightning Fire Obliteration at inilabas ito sa paligid. Sa isang iglap, ang time intent ng pag-atake ni Quasi God Yuan Kong ay na-neutralize, at ang natitirang bahagi ng pag-atake ay na-block ng Ancient God Seal. Level 1 Time Intent. Gamulong sa gulat ang isip ni Quasi God Yuan Kong. Sa mapanganib na sandaling ito, naabot ni Francis ang Level 1 Time Intent. Patayin. Tatlong eksperto ng Spacetime Sacred Land ang agad na sumugod kay Francis. Lahat kayo dapat mamatay. Naging malamig ang ekspresyon ni Francis, at ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang lumundag na may kahangahangang eye intent. Spacetime Slicer. Swish! Isang silver blade na tila isang napakalaking silver wing ang lumabas sa mga mata ni Francis. Ang malalim na space intent sa loob nito ay nagpalamig sa tatlong ekspertong ito hanggang sa buto. Level 4 Space Intent, at isa itong teknik ng aking Eye of Spacetime. Natigilan si Quasi God Yuan Kong kaya na-freeze siya sa pwesto. Kailangan niyang mag-imbak ng kapangyarihan para sa pag-atake na iyon ngayon lang, ngunit inilabas ni Francis ang parehong pag-atake sa parehong antas ng kapangyarihan ng walang anumang babala. Swoosh! Ang napakalaking silver wing na ito ay lumitaw sa harap mismo ng tatlong eksperto at pinutol ang mga ito sa kalahati. Swish! Nagpatuloy ang Silver Blade. Ang isang nasugatan na True God na nahuli sa suntukan ay naging masyadong mabagal sa pagre-react at napawi.
Ito ang parehong space-time technique na ginamit ni Quasi-God Yuan Kong, ngunit ginamit ito ni Francis para pumatay ng 4 na tao sa isang suntok. Yung Golden Eye. Pwede bang? Ang tingin ni Quasi-God Yuan Kong ay nahulog sa maliwanag na gininto ang mata na iyon at tila may naalala. 1203. Yung Golden Eye. Pwede bang? Ang tingin ni Quasi-God Yuan Kong ay nahulog sa maliwanag na gininto ang mata na iyon at tila may naalala. Kahit na matagal na niyang napansin ang gininto ang buhok at gininto ang mga mata ni Francis, ang Ancient Desolate Realm of Gods ay tahanan ng mga taong may lahat ng kulay ng balat, buhok, at mata. Dahil dito, hindi inakala ni Quasi-God Yuan Kong na ang gintong Eye of Heaven na nakalaban niya ay nasa ilalim ng kontrol ni Francis. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay masyadong mahina at hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata. Ngayon lang, nang magpakita ang kaliwang mata ni Francis ng isang walang katotohanan na antas ng kapangyarihan, nagsimulang mag-isip si Yuan kung si Francis ang may-ari ng Eye of Heaven na tumalo sa kanya. Agad-agad na pumatay ng 4 na tao. Nabaluktot ang ekspresyon ng A-Rank 4 True God sa pagkabigla. Siya ay orihinal na nasa panig ni Francis, ngunit nang ang mga eksperto ng Space-Time Sacred Land ay nakatuon kay Francis, hindi siya tumulong kay Francis. Sa halip, sinamantala niya ang pagkakataong atakihin ang mga eksperto sa Space-Time Sacred Land. Hindi niya inaasahan na lalabas si Francis nang hindi nasaktan mula sa pag-atake at papatayin pa ang 4 na miyembro ng Space-Time Sacred Land. Whoosh! Whoosh! Ang dalawang bahagi ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagsimulang mag-ugnay at dahan-dahang ayusin ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, ito ay kasalukuyang may napakahinang aura at walang kakayahang lumaban. Anong bloodline ito? Ang mga eksperto ng Space-Time Sacred Land ay natigilan sa tanawing ito. 3 eksperto ng Space-Time Sacred Land ang natanggal ng Space-Time Slicer, ngunit kahit na maputol sa kalahati, buhay pa rin ang Black Destruction Serpent Dragon. Okay. 10 tao na lang ang natitira, kaya lahat kayo ay sumulong. Nakangiting sabi ng transparent na elder na lumulutang sa kawalan. Iniskan ng lahat ang kanilang paligid at nakumpirma na 10 tao na lang ang natitira. 4 sa kanila ay kabilang sa Space-Time Sacred Land habang ang natitirang 6 ay halos tiyak na mga eksperto na kabilang sa Gulong Zone o Tianyan Zone. Magpahinga ka muna dito. Bawal umatake ng iba. Sa baba lang ito, nawala ang elder na nakasuot ng Space-Time robe. Little brother, ang iyong paglipat ngayon ay talagang nakamamanghang. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kayumangging buhok ang lumapit kay Francis. Masyadong nakakagulat ang pagganap ni Francis. Kung may idinagdag sa espesyal na konstitusyon ng Black Destruction Serpent Dragon at sa ranggo ng 4 na True God Cultivation ng Little Ling, ang grupo ng 3 ni Francis ay isang kapangyarihan na hindi maaaring baliwalain sa lugar na ito. Sobra akong pinupuri ni Senior. Magalang na bumalik si Francis. Ang kakayahan ng God Eye Duplication ay tunay na napakalakas, ngunit walang sinumang naruroon ang nakaintindi kung ano talaga ito. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang puri ng eksperto si Francis. Sa pagtatapos ng ikalawang pagsusulit, ang natitirang 10 ay nagsimulang magpahinga at magpagaling. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang haharapin sa susunod na round, kaya ang tanging magagawa nila ay mapanatili ang kanilang peak condition. Kung delikado ang susunod na round, dapat kang sumuko agad. Sinabi ni Francis sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakakonsumo ng maraming origin destruction at kasalukuyang napakahina. Ang antas ng paglilinang nito ay bumagsak, at kakailanganin ito ng ilang oras upang mabawi. Sa kabutihang palad, kahit na wala ang Black Destruction Serpent Dragon, si Francis ay mayroon pa ring Little Ling, isang rank 4 True God sa kanyang tabi. Pagkatapos uminom ng ilang mga halamang gamot sa paggaling, nagsimulang maunawaan ni Francis ang space-time intent. Tiwala si Francis na, anuman ang kaakibat ng susunod na round, ang space-time intent ay makakatanggap ng ilang uri ng pagpapalakas ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang araw, lahat ay gumaling na mula sa kanilang mga pinsala, ngunit hindi pa rin lumitaw ang transparent na elder. Pagkatapos ng isa pang 10 araw, ang ilang mga tao ay nagsimulang maiinip. Malamang nakalimutan na tayo ng matandang iyon. Marami sa kanila ang nagsimulang minas.
Gayunpaman, si Francis ay nanatiling nakaupo sa lupa na hindi nakagalaw sa kanyang pwesto. Sa pananaw ni Francis, ang kakayahang maunawaan ang space-time intent sa lugar na ito bago ang ikatlong pagsubok ay hindi masama. Ang Level 2 space intent at Level 1 time intent ni Francis ay ganap na nakuha sa pamamagitan ng pagninilay sa dimensyong ito. Swish! Si Francis ay pumasok sa God Eye Dimension, kung saan ang matanda ay patuloy na nagsasanay ng Heaven Engulfing Palm. Maaari ko nang pagsamahin ang space-time intent sa palm technique. Sabi ni Francis na may masayang ekspresyon. Tanging kapag ginamit ang Heaven Engulfing Palm na may space-time intent, maaari itong ituring na tunay na Heaven Engulfing Palm. Ang palad na ito ay magagawang lampasan ang kalawakan, at saan man ito dumaan, ang daloy ng oras ay bumagal. Ang kaaway ay hindi makakaiwas sa pag-atake. Maaari lamang silang tumayo doon at madurage. Sa sandaling ito, nakaramdam ng kakaiba si Francis, at bumalik ang kanyang isip sa kanyang katawan. Boom! Nagsimulang yumanig ang tipak ng bato na kinatatayuan nilang lahat. Ang hindi mabilang na mga bato sa lahat ng laki ay nagsimulang tumaas mula sa gitna ng slab. Bumalik ka! Ang lahat ay agad na nagsimulang umatras sa mga gilid. Boom! Bang! Hindi mabilang na mga puting bato ang lumitaw sa kanilang harapan. Brerum! Ang mga bato ay nagsimulang magsanib, at sa isang iglap, sila ay nakabuo ng isang napakalaking bundok na 1,000 zang ang taas. Ang bundok na ito ay ganap na gawa sa mga puting bato, at may mga hanay ng mga hagdan na patungo sa tuktok. Swish! Lumitaw ang transparent na elder sa summit. Ang unang makarating sa summit ay ituturing na panalo. Ang katawan ng matanda ay biglang sumabog na may malalim na layer ng silver light. Ang huling pagsubok. Nagulat ito sa maraming tao. Ang unang makakarating sa summit ay makakakuha ng space-time robe. Excited na sabi ng isang medyo may edad na. Ang huling pagsubok ay ganap na naiiba sa kung ano ang naisip niya. Marahil ay magkakaroon pa siya ng pagkakataong makuha ang space-time robe. Anong uri ng mga misteryo ang taglay ng bundok na ito? Isang matanda ang kaina hinalang nagsimulang umakyat sa isa sa mga hanay ng mga hagdan. Sa sandaling tumama ang kanyang paa sa mga hakbang, naunawaan ng matanda. Ang mga landas na ito patungo sa summit ay maaari lamang gawin ng hakbang-hakbang. Hindi maaaring lumipad ang isa sa kanila. Bukod doon, naramdaman din niya ang biglaang pagtaas ng timbang. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, lahat ng mga pangunahing paksayon ay may kanya-kanyang pagsubok at pagsubok. Ang mga pagsubok sa timbang ay isa sa mga pinakakaraniwang uri. Ang ganitong uri ng pagsubok ay karaniwang may kasamang lakas at tiyaga. Ito lang ba? Umakyat si Francis sa isang hagdan at naramdaman ang mabigat na presyon na dumaan sa kanya, ngunit hindi naniniwala si Francis na ang huling pagsubok na ito ay puro timbang. Akin ang space-time robe. Tuwang-tuwa ang isang eksperto sa pagpapalakas ng katawan nang makita niyang pagsubok ito sa timbang at nagsimulang mabaliw na umakyat sa hagdan. Ang ekspertong ito na nagpapalakas ng katawan ay biglang naramdaman na may mali. Paglingon niya, nakita niyang umuusad pababa ang hagdan sa ilalim niya. Ito. Anong nangyayari? Ang eksperto ay agad na itinapon sa pangangilabot. Sa kanyang pag-akyat sa hagdan, ang hagdan sa ilalim ng kanyang mga paa ay uurong. Nangangahulugan ito na maaari lamang siyang umabant kung makakakilos siya ng mas mabilis kaysa sa bilis ng pag-urong ng hagdan. Ngunit sa tuwing aakyat siya ng isang tiyak na bilang ng mga hakbang, ang bigat sa kanya ay tataas ng kaunti, kaya ang paghila sa gayong gawain ay magiging lubhang mahirap. Hindi ba pagsubok lang ito ng lakas at determinasyon? Hindi nagpahuli ang eksperto sa pagpapalakas ng katawan. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang kahangahangang pisikal na lakas habang siya ay umaarangkada, na binabalikan ang lahat ng bigat na bumababa sa kanya. Tara na. Hindi ako mahuhuli. Ang iba ay nagsimula na ring humakbang papunta sa kanilang sariling hanay ng mga hagdan, umaakyat pataas laban sa napakalaking bigat. Pumalakpak. Agad na umakyat si Francis ng 10 hakbang. Talagang tumataas ang bigat, bulong ni Francis. Samantala, ang hagdan ay patuloy na umuurong.
Kung hindi magpapatuloy si Francis sa pagsulong, ibabalik siya sa panimulang punto. Gayunpaman, kahit na magpatuloy si Francis, hinding-hindi niya maaabot ang dulo. Kaya, pinili ni Francis na tumayo na lang at hintayin ang hagdan na ibalik siya sa simula. Little Black, may ideya ka ba? Tanong ni Francis. Ang huling pagsubok ay hindi kasing simple ng lumitaw. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakakita at nakaranas ng maraming bagay, kaya maaaring nakahanap ito ng isang uri ng depekto o butas. Ang bigat ng bawat landas ay dapat matukoy sa pamamagitan ng paglilinang ng isang tao. Kaya, ang isang quasi-god ay maaaring magkaroon ng higit na kalamangan kaysa sa isang tunay na Diyos. Dahan daw ang sinabi ng Black Destruction Serpent Dragon, may pag-aalalang tingin sa mukha nito. Ito ang naobserbahan nito mula sa pagmamasid sa iba. Kaya, talagang mas may pakinabang ako kaysa sa iba. Isang nag-iisip na tingin ang lumitaw sa mukha ni Francis. Gayunpaman, kung ito ay talagang tulad ng sinabi ng Black Destruction Serpent Dragon, kung gayon ang quasi-god Yuan kung na nasa antas ng demigod ngunit may lakas ng isang rank 4 true god ang nagtataglay ng pinakamalaking kalamangan. Kung sasabihin natin na sinubukan ng unang round ang ating kakayahan na maunawaan ang space-time combat skills at ang second round ay sinubukan ang ating fighting power, ang ikatlong round ay malamang na sumusubok sa ating potensyal. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may sobrang matalino at malalim na tingin sa mga mata nito. Potensyal. Huminga ng malalim si Francis. Sino ang makakapagsabi ng kahit ano tungkol sa isang bagay tulad ng potensyal? Kahit na ang mga pangunahing paksayon ay pumili ng mga henyo batay sa potensyal, ang mga tao ay karaniwang itinuturing na potensyal bilang isang kasing kahulugan para sa bloodline. Gayunpaman, hindi talaga ito ang kaso. Kahit papaano sa pananaw ni Francis, ang personalidad ng isang tao ay bahagi rin ng kanilang potensyal. Ang daan na ito ay kailangang tahakin ng sabay-sabay. Kung magpapahinga ka, ibabalik ka sa simula. Biglang deklara ni Francis. Ang mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon ay kumikinang sa isang matalim na liwanag. Ngayong naisip na nito, tama ang conclusion ni Francis. Para kay Francis na masuri ang puntong ito ng napakabilis ay maaari ding ituring na isang uri ng potensyal. Sa kalagitnaan ng bundok, hindi na kinaya ng ekspertong pampalakas ng katawan ang bigat at tuluyang naubusan ng lakas. Whoosh! Whoosh! Mabilis siyang ibinalik ng hagdanan sa pinanggalingan. Sa iba pang mga hagdanan, kaunti pa rin ang mga tao na patuloy na umaakyat, ngunit ang mga hagdan ay patuloy na umuurong, kaya kakaunti ang kanilang tunay na pag-unlad. Pumalakpak. Umupo si Francis sa lupa at ipinikit ang kanyang mga mata. Master, ano ang ginagawa mo? Gulat na tumingin sa kanya ang Black Destruction Serpent Dragon. Nakaupo rin ito at nagpapahinga, ngunit dahil lamang sa labis itong nasugatan upang magkaroon ng anumang pag-asa na makuha ang space-time robe. Bakit ginawa ito ni Francis? Dahil sa kasalukuyan ay wala akong paraan, mag-iisip na lang ako habang naglilinang. Sagot ni Francis. Bagamat may lumitaw na bundok dito, isa pa rin itong dimensyon na perpekto para sa pag-unawa sa space-time intent. Sa tuktok, umiling ang transparent na elder sa mga patuloy na umaakyat. Ang mga may sapat na lakas at talento ay maaaring dumiretso, ngunit kung wala kang lakas at talento at ayaw mong aminin na wala kang kakayahan. Kung hindi mo iisipin kung paano lutisin ang problema, kung hindi mo matatanggap ang kabiguan at patuloy na walang pag-iisip na sumulong, ano ang maaari mong pag-asa na makamit sa hinaharap? Magagamit natin ang time intent. Natuklasan ni quasi-god Yuan kung na magagamit niya ang kapangyarihan ng time intent para pabagalin ang bilis ng pag-urong ng hagdan. Ito ay magliligtas sa kanya ng lakas at mapabilis ang kanyang pag-unlad. Nakita ito ng iba pang miyembro ng Space-Time Sacred Land at agad na naunawaan. Gayunpaman, sa apat na miyembro ng Space-Time Sacred Land, isa lang bukod sa quasi-god Yuan kung ang nakaabot sa level 1 time intent. Tulad ng inaasahan, para sa pagsubok na ito, ang mga gumagamit ng Space-Time intent ay muling may bentahe.
Ang rank 4 True God mula sa Spacetime Sacred Land ay mahinang ngumiti habang ginagamit niya ang kanyang time intent para pabagalin ang takbo ng hagdan. Damn, hindi iyon makatarungan. Nagreklamo ang isang tao, ngunit wala siyang magagawa. Nakita ni Quasi God Yuan kung nauuna siya sa pack at nagbigay ng nakakalokong ngiti. Ang Spacetime Robe ay tiyak na magiging kanya. Sumulyap si Quasi God Yuan kung kay Francis sa paanan ng bundok at lumawak ang kanyang ngiti. Pinaplano kong talunin ka sa round na ito, ngunit hindi ko akalain na ikaw ay papayag sa iyong sarili. Si Quasi God Yuan kung ay tumingin mula sa bundok kay Francis at mapanuksong tumawa. 12:04. Ang huling pagsubok ay hindi magtatapos hanggang sa may tumuntong sa summit o kung ang lahat ay nagpasya na pumayag at lumabas sa mga hangganan ng stone slab. Naka-cross-legged si Francis sa paanan ng bundok. Bagamat tila nililinang at nauunawaan niya ang spacetime intent sa ibabaw, iniwan niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang isip upang pagmasdan ang mga taong umaakyat sa bundok. Sa pamamagitan ng espiritual na mata ng Diyos, maaaring kalkulahin ni Francis, batay sa kung paano gumanap ang mga taong ito, kung gaano kalayo ang kanyang magagawa. Sa sandaling ito, si Quasi God Yuan kung ay nasa malayong pinuno ng grupo. Siya ay napakalakas at may maraming mga diskarte, kaya ang pagharap sa timbang ay walang problema. Bukod dito, magagamit niya ang time intent para pabagalin ang takbo ng hagdan. Ang kanyang pag-unlad ay malinaw na ang tanging inaasahan ng lahat na makamit. Ang pangalawa sa altitude ay ang rank 4 True God ng Spacetime Sacred Land. Pagkatapos niya ay isang rank 3 na tunay na Diyos. Kahit na ang kanyang paglilinang ay mas mahina, siya ay biniyayaan ng mahusay na talento at lakas. Sa likod ng rank 3 True God ay ang ekspertong nagpapalakas ng katawan, na umaasa sa kanyang matigas na katawan at walang patid na determinasyon para umakyat. Siyempre, ang kanilang mga posisyon ay patuloy na nagbabago. Kung ikukumpara sa grupong iyon, medyo katamtaman si Little Ling sa kabila ng kanyang katayuan bilang rank 4 True God. Ang mataas na paglilinang ay hindi nangangahulugan na ang isa ay may kalamangan. Ang lakas, kakayahan, at personalidad ay mga pangunahing salik pa rin. Si Francis ay patuloy na nagbubuod ng kanyang natutunan mula sa kanyang mga obserbasyon. Sa mga taong ito, si Quasi God Yuan kung ang pinakamalakas at pinakamatalino. Siya ang may pinakamataas na pagkakataong maabot ang summit. Nakatuon si Francis sa Quasi God Yuan Kong. Parehong naabot ni na Yuan Kong at Francis ang level 1 time intent, ngunit mas mahina si Francis pagdating sa aktual na paggamit ng time intent. Kasalukuyang nakatutok si Quasi God Yuan Kong sa paggamit ng time intent para mapabagal ang takbo ng hagdan, kaya natural na sinamantala ni Francis ang pagkakataong ito para maingat na manood at matuto. Kung makokontrol ko ang time intent tulad ng Quasi God Yuan Kong napabagalin ang bilis ng pag-urong ng hagdan, malamang na malampasan ko ang lahat. Tinansya at hinulaan ni Francis habang nag-aaral siya. May mali. Biglang binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at tinitigan si Quasi God Yuan Kong. Pagkaraan ng mahabang panahon, medyo nag-relax si Francis. Kaya iyon ang nangyayari. Umuusad ang hagdan dahil sa ilang spacetime na kakayahan, at ang Quasi God Yuan Kong ay gumagamit ng time intent upang i-neutralize ang isang bahagi ng spacetime intent sa hagdan. Ito ang dahilan kung bakit bumaba ang bilis. Lumiwanag ang mga mata ni Francis. Ang kasaganaan ng spacetime intent sa dimensyong ito ay nalunod ang kakayahan ng spacetime sa hagdan. Malamang na kahit na ang Quasi God Yuan Kong ay hindi ito napagtanto. Marahil ay nasa ilalim siya ng impresyon na ang espesyal na katangian ng time intent ay nagdudulot ng paghina ng takbo ng hagdan. Kung matanto ni Yuan Kong ang puntong ito, ang kanyang level 4 space intent at level 1 time intent na magkasama ay magagawang ganap na ma-neutralize ang intent energy sa hagdan, at ang pag-akyat sa summit ay magiging napakasimple para sa kanya. Gayunpaman, tulad ng sinabi, ang taong nasa lugar ay nalilito habang ang nakabantay ay malinaw na nakikita. Ang isa sa ipinagmamalaking personalidad ni Yuan Kong ay mag-iisip lamang tungkol sa pagpunta sa summit, hindi tungkol sa isang bagay na tulad nito.
Tulad ng inaasahan, ang mahalagang punto ng round na ito ay space-time intent pa rin. Nagsimulang ayusin ni Francis ang kanyang mga iniisip. Maaaring i-neutralize ng space-time intent ang space-time intent sa hagdan at bawasan ang kanilang backward progression. Siyempre, ayos din ang paggamit ng ibang intent na enerhiya, ngunit ang mga epekto ay tiyak na mas mababa kaysa sa space-time intent dahil ang space-time intent ay pinalakas sa dimensyong ito. Ang aking space intent ay nasa level 2 lang, at ang time intent ko ay nasa level 1 lang. Medyo mahirap pa rin ang pagpunta sa summit. Kumunat ang mga kilay ni Francis. Kahit na ginamit ni Francis ang pamamaraang ito, hindi niya agad maaabot ang summit. Napagtanto ng lahat kung ano ang kanyang ginagawa, kabilang ang quasi-god Yuan Kong, at malamang nagagayahin ni Yuan Kong ang pamamaraan at unang makarating sa summit. Ngunit kung hindi ako magsisimulang kumilos sa lalong madaling panahon, ang quasi-god Yuan Kong ay maiisip ang pamamaraang ito sa kalaunan. Lumubog ang mga mata ni Francis. Si Yuan Kong ay hindi tanga, sadyang mapagmataas. Biglang kumislap ang mga mata ni Francis. Swish! Maraming mahahalagang materyales sa pagtatanim ang lumitaw sa harap ni Francis. Mayroong golden god crystal, golden flame giant horn, at marami pa. Sinimulan ni Francis na linangin ang 5 elemental wind lightning technique. Nagtatanim si Master dito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay natama na hindi nakaimik. Nagsimula pa itong mag-isip kung sumuko na si Francis sa space-time robe. Iyon ay isang golden god crystal, ang sungay ng isang golden horn fire rat, at kahit isang golden sunblood flame flower. Nakita ng ilan sa mga eksperto ang mga kayamanan na lumulutang sa harap ni Francis, at ang kasakiman ay agad na umagaw sa kanilang mga puso. Ay hindi. Ang panandaliang kawalan ng atensyon na ito habang umaakyat sa bundok ay naging sanhi ng isang dalubhasa na napilitang bumaba sa bigat ng bundok. Tumpak tambol. Halos hindi na napigilan ng eksperto ang kanyang sarili matapos ang pag-atres ng ilang dosenang hakbang. Hindi lang siya ang nasa puting bundok na nagambala. Lahat sila ay naapektuhan ng pagkuha ni Francis ng napakaraming kayamanan. Kahit na ang quasi-god Yuan Kong ay hindi exception. Kapag nakuha ko na ang space-time robe, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Malamig na sabi ni quasi-god Yuan Kong. Sa labanan ng Space Transference Ice, natalo si quasi-god Yuan Kong kay Francis. Nang mapagtanto niya kung sino talaga si Francis, ang kanyang puso ng martial artist ay nakatanggap ng matinding suntok. Hindi papayag na si quasi-god Yuan Kong ang kanyang sarili na matalo sa isang mahinang langgam. Kailangan niyang personal na patayin si Francis para matapos ang lahat ng ito. Parang si quasi-god Yuan Kong ang kukuha ng space-time robe. Bumantong hininga ang Black Destruction Serpent Dragon at nagpatuloy na gumaling mula sa mga sugat nito. Unti-unting lumipas ang oras, at nagpatuloy ang pagsubok. Sa isang tiyak na sandali, biglang naramdaman ng Black Destruction Serpent Dragon ang isang maringal, malalim, at malambing na aura sa kanyang tagiliran. Si Master ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang pamamaraan. Ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay nanlamig sa gulat. Gayunpaman, ang isang maliit na tagumpay ay hindi makakapagbago ng anuman. Whoosh! Tumayo si Francis, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Ang paggamit ng time intent sa sarili ay maaaring magpapataas ng bilis ng cultivation ng isang tao. Naranasan ni Francis ang kapangyarihan ng time intent. Ngayon lang, nakakonsumo siya ng napakalaking mapagkukunan ng metal elemental para dalhin ang 5 elemental wind lightning technique sa ika-11 na antas 5 elements become 1. Pagkatapos ng lahat, nagawa na ni Francis na i-convert ang 5 elemento sa pagitan ng isa't isa, kaya hindi naging mahirap ang paglusot. Tumpak tambol. Nagsimulang umakyat si Francis sa hagdan. Nagsimula na bang gumalaw si Master? Bagamat hindi inakala ng Black Destruction Serpent Dragon na matatalo ni Francis ang quasi-god Yuan Kong, nakaramdam pa rin ito ng kaunting pag-asa. Akala ko ba walang lakas ng loob na umahan ang brat na yon? Ang isang dalubhasa ng Space-Time Sacred Land ay nanunuya.
Hindi mo alam ang sarili mong lakas. Malamig na sabi ni Quasi-God Yuan Kong. Pumalakpak. 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 Umakyat si Francis ng ilang dosenang hakbang hanggang sa magsimulang makaapekto sa kanya ang napakalaking bigat. May timbang din ako. Ang lakas ng bigat ay lumabas sa katawan ni Francis at nagsimulang makipaglaban sa bigat na ibinibigay ng hagdan. Pumalakpak. Pumalakpak. Umakyat si Francis ng kasing bilis ng hangin sa hagdan. Pagkatapos ng 100 hakbang, sa wakas ay nagsimulang bumagal si Francis. Sisingilan. Umungol si Francis, at ang kanyang katawan ay biglang lumaki. Swish! Ang 5 kulay na kidlat ay napalitan ng nakakasilaw na mga tato sa katawan ni Francis. Sa sandaling ito, si Francis ay isang 5 kulay na kidlat na bundok na may sapat na lakas upang yumanig ang kalangitan. Pumalakpak. Ang bilis ni Francis ay tumaas, ang banal na kapangyarihan ng 5 elemento ay nagbibigay daan sa kanya na walang pag-iingat na sumulong. 8 pang iba ang nagtangkang umakyat sa bundok. Nagtagumpay si Francis na lampasan ang isa sa kanila. Mabilis siyang nalampasan ng 1 segundo. Ang taong ito. Anong lakas? Napakalakas ng katawan. Napabuntong hininga na sabi ng ekspertong naabutan lang. Pumalakpak. 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 Matapos maabutin ang 3 tao, sa wakas ay nagsimulang bumagal si Francis. Napakalakas. Nakatuon ang tingin ni Little Ling kay Francis habang inilalabas niya ang 2 salitang ito. Brat, ito ang magiging hinto mo. Galit na umungal ang eksperto sa Spacetime Sacred Land na pinakamababa sa grupo. Ganun ba? Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Space intent, time intent. Ipinadala ni Francis ang 2 intent na ito na dumadagandong sa hagdan. Agad na bumagal ang hagdan sa ilalim ng kanyang mga paa. Sisingilan. Ang 5-element pored na si Francis ay dumaan sa Little Ling. Tumpak talon-talon. Papalapit ng papalapit si Francis sa eksperto sa Spacetime Sacred Land na nanlilibak sa kanya. Imposible. Imposibleng maabutin mo ako. Ang ekspertong ito ay natulala, natigilan sa kinatatayuan na may gulat sa kanyang mukha. Ngunit sa oras na sinabi niya ang mga salitang ito, naabutan na siya ni Francis. Sa ngayon, si Francis ang pang-4 na pinakamataas na tao sa bundok. Tumpak talon-talon. Pinahintulutan ng spacetime intent si Francis na patuloy na umakyat kahit na hindi ito napakabilis. Isa pang eksperto ang naipasa. Ang tanging tao sa itaas ni Francis ngayon ay ang Quasi-God Yuan Kong at ang ranggo ng 4 True God ng Spacetime Sacred Land. Naiintindihan ko na ngayon. Ang Quasi-God Yuan Kong ay may napakalalim na pag-unawa sa spacetime intent. Agad niyang naunawaan kung paano ginagamit ni Francis ang kanyang spacetime intent. Buzz. Bees. Agad na ipinadala ni Yuan Kong ang kanyang spacetime intent na dumadagandong sa hagdanan, dahilan upang bumagal ng husto ang takbo ng hagdan. Kaya iyon ang nangyari. Naintindihan din ng rank 4 True God. Tumpak talon-talon. Agad na bumilis ang takbo ni Quasi-God Yuan Kong. Ang iyong space intent ay nasa level 2 lang. Hindi mo ako maaabutan. Akin ang spacetime robe. Sa pamamagitan ng paggaya sa pamamaraan ni Francis, mabilis na nilapitan ni Quasi-God Yuan Kong ang summit. Ngunit pagkatapos, naramdaman ng Quasi-God ang napakalaking ripples ng intent energy mula kay Francis. Ito ay napakaraming uri ng layunin. Namula ang mukha ni Yuan Kong sa gulat. Gumamit lamang si Francis ng spacetime intent noong mga nakaraang pagsubok, kaya naniwala si Yuan Kong na iyon lang ang uri ng intent na alam ni Francis. Gayunpaman, ang bilang ng mga intent na umiikot sa katawan ni Francis ay halos nakalimutan ni Yuan Kong ang pag-akyat sa bundok. Nararamdaman ko na mayroong hindi bababa sa 7 iba't ibang uri ng layunin sa kanyang katawan, ngunit paano iyon? Ang mga tao sa likod ni Francis ay medyo naalarma din. Ang mga True God na may mababang ranggo ay napakahirap na maunawaan ang maraming layunin. Tanging kapag ang isa ay isang sinaunang Diyos kung saan ang pag-unawa sa mga layunin ay mas madali ay nakakaunawa ng maraming layunin na karaniwan.
Ngumiti lang si Francis at nagpatuloy sa pag-akyat. Sa pag-abot sa ika-11 na antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, 5 elemento ang naging isa. Ang 5 Elements Intent at Wind Lightning Intent ni Francis ay ganap na nabuo. Bagamat ang bawat intent ay nasa level 1 lamang, ang 5 Element Intent at ang Wind Lightning Intent ay 7 intents na. Kung ang isa ay nagdagdag din ng Space-Time Intent, nakuha ni Francis ang 9 na iba't ibang uri ng intent. Ang hagdan sa ilalim ni Francis ay umuusad na parang suso. Nagpatuloy si Francis sa pag-akyat, hakbang-hakbang, at mabilis niyang nalampasan ang ranggo ng 4 na tunay na Diyos at nagsimulang lumapit kay Quasi-God Yuan Kong. Siya ay isang demigod lamang, ngunit 9 na uri ng layunin. Napatulala ang transparent na elder sa summit. Hindi ako magpapatalo. Ang Quasi-God Yuan Kong ay umungal habang itinutulak niya ang lahat ng kanyang mga diskarte sa limitasyon. Hindi siya papayag na matalo muli kay Francis. Mas malakas ako kaysa sa iyo, at nasa level 4 ang space intent ko. Nagsimula akong umakyat ng bundok bago ka, kaya ako ang unang makakarating sa tuktok. Si Quasi-God Yuan Kong ay sumigaw sa isip. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin sa tuktok. Papalapit ng papalapit si Quasi-God Yuan Kong, ngunit mabilis na nakahabol si Francis. Sino ang mananalo sa huli? God Sealing Stone. Gamit ang isang pitik ng kanyang palad, isang piraso ng God Sealing Stone ang kalahati ng laki ng lalaki ay lumitaw sa kamay ni Francis. Kaagad na nagsimulang kumalat ang kapangyarihan ng pagbubuklod sa lugar. Ang bigat na dinidiin kay Francis ay nabawasan, at ang hagdan ay tumigil sa paggalaw. 12:05. Ang hagdan sa ilalim ni Francis ay tumigil sa pag-atras, at ang napakalaking bigat na dinadala sa katawan ni Francis ay nabawasan ng husto. Hindi. Paano? Natigilan si Quasi-God Yuan Kong kaya umikot ang kanyang mga mata at muntik ng malaglag sa kanilang mga saksakan. Ang hagdan sa ilalim ng paa ng batang iyon ay tumigil sa paggalaw. Anong uri ng kayamanan iyon sa kanyang kamay? Agad na nakatuon ang lahat kay Francis. Sila ay orihinal na naniniwala na ang paligsahan sa pagitan nina Francis at Quasi-God Yuan Kong ay hindi pa rin naaayos, ngunit ang sealing power na dulot ng napakalaking puting bato na lumitaw sa kamay ni Francis ay nagpahinto sa hagdan at nabawasan ang bigat kay Francis. Iyan ay isang bato ng pagtatak ng Diyos. Ang rank 4 True God ng Spacetime Sacred Land ay nakatitig sa puting bato sa kamay ni Francis. Bagamat ang bato ay may ordinaryo at hindi pinakintab na ibabaw, ang lakas na dulot nito ay eksakto sa maalamat na God Sealing Stone. Maaaring ang taong ito ay isang inapo ng God Sealing race. Gulat na tanong ng rank 4 True God. Sinubukan nilang patayin si Francis kanina, ngunit kung si Francis ay talagang inapo ng God Sealing race, hindi katanggap-tanggap ang ganoong aksyon. Nakalimutan ko na si Master ay mayroon ding God Sealing Stone. Ngumisi ang Black Destruction Serpent Dragon. Pumalakpak. 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 Nagsimulang dahan-dahan at maganda ang pag-akyat ni Francis. Sa sandaling iyon, nakalimutan ng lahat ang tungkol sa pag-akyat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bawat hakbang ni Francis. Alam nilang lahat na si Francis ang nanalo. Si Quasi-God Yuan Kong ay tulala, ang bawat hakbang ni Francis ay tumatak sa kanyang puso, isang kahihiyan sa kanyang pangalan. Hindi masama. Sa tuktok, binigyan ng matanda si Francis ng isang mainit na ngiti. Napansin na niya si Francis sa unang round dahil ipinakita ni Francis na medyo may kakayahang maunawaan ang space-time intent. Ngunit ngayon, naunawaan ng elder na si Francis ay hindi lamang abnormal na talento sa space-time intent, ngunit sa marami pang ibang intents. Ipinakita ni Francis ang intent energy ng 5 elements intent, wind lightning intent, at space-time intent. Para sa isang quasi-god na maunawaan ang 9 na iba't ibang layunin ay sadyang hindi naririnig. Pumalakpak. Habang nanunood ang lahat, narating ni Francis ang tuktok. Brer room. Sa isang iglap, ang puting bundok ay nahulog at naglaho. Natalo ako. Natalo ako sa kanya. Kahit ngayon, hindi pa rin pumayag si Quasi-God Yuan Kong na aminin ito.
Sa isang pakikibaka para sa isang space-time treasure, siya ang ipinagmamalaking quasi-god genius ng space-time sacred land ay natalo. Quasi-god Yuan Kong, huwag kang masiraan ng loob. Ang taong ito ay gumamit ng God Silang Stone ngayon lang. Baka inapo siya ng God Silang Race. Ang rank 4 true god ng space-time sacred land ay agad na nag-message kay quasi-god Yuan Kong. Iyon ba ang nangyari? Ang quasi-god Yuan Kong ay hindi lubos na kumbinsido. Gayunpaman, kung si Francis ay talagang inapo ng God Silang Race, ang kanyang pagkawala ay hindi ganap na hindi makatwiran. Ang God Silang Race ay nasa ika-14 na ranggo sa 10,000 sinaunang lahi. Maraming mga demonyo ng Ancient Desolate Realm of Gods ang napigilan ng God Silang Race. Ang teritoryo ng God Silang Race ay isa ring pangunahing God Realm Sacred Land, ang God Silang Sacred Land. Swish! Nang mawala ang bundok, lahat maliban kay Francis ay pinalabas sa dimensyon. Ang pagsubok para sa space-time robe ay natapos na. Senior, pwede mo bang iwan ang dalawa dito? Nakita ni Francis na ang Little Ling at ang Black Destruction Serpent Dragon ay nawala at agad na nagtanong. Swish! Gamit ang kanyang kamay, gumawa si Francis ng mga larawan ng Black Destruction Serpent Dragon at Little Ling. Okay, tutulungan kita. Tumango ang transparent na matanda. Pagkaraan ng maikling sandali, muling lumitaw sa dimensyon ng Black Destruction Serpent Dragon at Little Ling. Ano ang sitwasyon sa labas? Agad na tanong ni Francis. Kakalabas lang namin nang magsimulang tanungin kami ng mga eksperto ng Space-Time Sacred Land. Maraming nasawi sa labas. Tapos na ang labanan sa pagitan ng Ancient God at ng Rank 5 True Gods. Takot na sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Buti na lang at pinabalik sila. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng Space-Time Sacred Land sa kanila? Ang Rank 5 True Gods ay tapos na sa pakikipaglaban sa sinaunang Diyos. Paano ang iba pang mga kayamanan? Nagpatuloy si Francis sa pagtatanong. Tanging ang bola ng violet na apoy at ang pilak na espada ang natitira. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay mabilis na sumagot. Sa 4 na pinakamataas na kayamanan, ang space-time robe ay nasa mga kamay ni Francis, at ang Heaven Yuan Stone Disc ay kinuha ni quasi-god si Kung ng Tianian Sacred Land. Ang labanan sa labas ng mundo ay nagresulta sa kakilakilabot na mga casualty. Maraming mga eksperto ang agad na umalis pagkatapos makakuha ng kaunting pakinabang mula sa kaganapan. Okay. Nakuha mo na ang space-time robe, kaya magmadali at pinuhin ito. Biglang sabi ng transparent na elder. Buzz. Bees. Ang katawan ng matanda ay nagsimulang maglaho, ngunit ang space-time robe na kanyang isinuot ay lalong lumiwanag at lumiwanag, ang mga rune sa ibabaw nito ay nagniningning na may nakasisilaw at malalim na liwanag. Sa huli, ang katawan ng matanda ay ganap na naglaho, at ang ningning ng balabal ay lumabo habang ito ay lumutang sa hangin. Iniunat ni Francis ang kanyang kamay at kinuha ang space-time robe. Kapag napino mo na ang space-time robe, maaari kang umalis sa lugar na ito ng mag-isa. Isang mensahe ang lumipad sa isip ni Francis. Francis, tapos na ba ang ating pagtutulungan? Pinili ni Little Ling ang sandaling ito para magtanong. Ang ugali ni Little Ling ngayon kumpara noong una siyang sumali sa koponan ay ibang-iba gaya ng langit at lupa. Tapos na, ngunit hindi mo na kailangang umalis ng ganoon kabilis. Nasa labas pa rin ang mga tao ng Space-Time Sacred Land at naghihintay sa iyo. Diretsahang sinabi ni Francis. Dapat mong ibalik sa akin ang mga balahibo ng buntot ng ninuno. Nakita ni Little Ling na maaaring nakalimutan ni Francis ang bagay na ito at agad na hiningi ang kanyang gantimpala. Natigilan sandali ang ekspresyon ni Francis, at pagkatapos ay naglabas siya ng 3 balahibo sa buntot, na ngayon ay naubusan ng enerhiya. Ano? Ikaw? Sumeryoso ang mukha ni Little Ling, nanlaki ang kanyang mga mata at tila handa ng mag-alab. Gayunpaman, ang elder ng Phoenix-tailed bird race ay sinabi lamang sa kanya na kunin ang mga balahibo ng buntot, huwag gumawa ng anumang bagay.
Bukod dito, kahit na ang mga balahibo ng buntot ay nawala ng enerhiya, ang mga ugat ng intent sa mga balahibo ay umiiral pa rin, na nagpapahintulot sa mga miyembro ng kanyang lahi na maunawaan ang layunin sa loob nila. Inilibot ni Little Ling ang kanyang mga mata kay Francis bago inalis ang mga balahibo. Ang mga tao ng Spacetime Sacred Land ay malamang na mananatili sandali. Dapat kang manatili at magtanim dito. Ang oras ay gumagalaw ng 10 beses na mas mabagal dito, at napakadaling maunawaan ang spacetime intent dito. Isa rin itong magandang pagkakataon para sa iyo. Sabi ni Francis. 10 beses na mas maraming oras ng paglilinang ay talagang disente. Kung si Little Ling ay naging isang rank 5 True God, siya ang magiging pinakabatang rank 5 True God sa kanyang lahi at nagtataglay ng isang iginagalang na katayuan. Isang araw, siya ay magiging isang rank 6 True God o kahit isang sinaunang Diyos. Pagdating ng oras, iiwan niya ang sarili niyang balahibo sa buntot at pupunta upang galugarin ang malawak na mundo. Bilasan mo at bawiin ang iyong cultivation. Binigyan ni Francis ng interspatial dimension ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay dumanas ng malaking pagbaba ng cultivation mula sa Origin Destruction na kinain nito at hindi na gaanong nagagamit. Oo, Master. Isang pahiwatig ng kaligayahan ang lumitaw sa mukha ng Black Destruction Serpent Dragon. Pagkatapos ng mahabang panahon kasama si Francis, medyo nagbago ang personalidad ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa pananaw ng Black Destruction Serpent Dragon, tiyak na malalampasan ni Francis kung nasaan ito sa tuktok nito, at marahil ay malalampasan pa ang mga sinaunang Diyos. Kapag ang 9th God ay ni Francis ay ganap na nagising, ang kanyang potensyal ay magiging walang limitasyon. Ang buong realm of gods ay manganginig. Ang pagiging bundok ng gayong makapangyarihang karakter ay hindi kahihiyan. Whoosh! Lumutang si Francis sa kawalan at nag-cross-leg na posisyon. Ang spacetime robe. Sa tuwing nakikita niya ang kayamanang ito, hindi sinasadyang masasabik si Francis. Nagtataka ako kung anong ranggo ng banal na sandata ang spacetime robe na ito. Bulalas ni Francis. Sa ngayon, lahat ng divine weapon na nakita ni Francis ay mababang kalidad na divine rank. Siyempre, ang iba pang mga kayamanan na nakuha ni Francis mula sa transparent na palasyo ay maaaring maging katamtamang kalidad ng banal na ranggo. Buzz. Bees. Sinimulan ni Francis na pinuhin ang spacetime robe. Gayunpaman, napagtanto ni Francis na ang proseso ng pagpino ay napakabagal. Kailangang tandaan ng isa na kapag pinipino ang mababang kalidad na divine rank na mga banal na armas, kailangan ni Francis ng hindi hihigit sa 4 na oras. Ngunit ito rin ay patunay ng kalidad ng spacetime robe. Dahil napakabagal ng pagdadalisay at ito ay napakahusay na lugar para sa paglilinang, hinati ni Francis ang kanyang isip upang linangin ang iba pang mga bagay. 5 Elemental Wind Lightning Technique, 11th level 5 elemento ang naging isa. Ang isip ni Francis ay bumagsak sa isang vortex ng divine power. Ngayong naabot na ni Francis ang antas ng 5 elements become 1, ang kanyang enerhiya ay naging 5 elements divine power. Kaya, ang pinagmumulan ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay natural na hindi maaaring magpatuloy na tawaging sacred power whirlpool. Noong nakaraan, malinaw na nahahati ang 5 kulay sa 5 kulay na sacred power whirlpool ni Francis. Ngunit ngayon, ang 5 iba't ibang uri ng enerhiya ay pinagsama sa isang jade disk kung saan dahan-daang umiikot ang 5 magkakaibang uri ng liwanag. Sa pag-ikot ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, nagsimulang maging pamilyar si Francis sa kanyang sarili at patatagin ang kanyang bagong pundasyon. Si Francis ay nakapasok sa 11 na antas sa sobrang pagmamadali kaya't wala na siyang oras upang maging pamilyar sa bagong enerhiya na 5 Elements Divine Power. Ang 5 Elements Divine Power ay isang malakas na puwersa na pinaghalo ang 5 magkakaibang uri ng wind lightning, na lumilikha ng kapangyarihan na maraming beses na mas malakas kaysa sa lightning fire obliteration. Kakagawa ko lang ng 5 Elements Divine Power, at ito ay kapantay na ng Divine Power ng isang rank 3 True God. Medyo nasasabik si Francis. Ang 11 at 12 na antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay ganap na naiiba sa unang 10.
Ang dalawang antas na ito ay mga menor de edad na kaharian. Ang pagsulong sa kanila ay mas mabilis at hindi nangangailangan ng kasing dami ng mga mapagkukunan gaya ng unang 10 antas. Ang higit na kailangan nila ay ang kakayahang umunawa. Sa kasalukuyan, ang 5 uri ng wind lightning ni Francis ay nasa paunang estado ng pagsasanib. Kapag ganap niyang napagsasama-sama ang mga ito, maaari niyang isaalang-alang ang kanyang sarili na nakumpleto na ang 11 na antas. 5 elemento ng banal na kapangyarihan. Sa isang pag-iisip, isang 5 kulay na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Ang bawat stream ng 5 elements divine power ay gumuhit sa bawat isa sa iba't ibang uri ng wind lightning. Nangangahulugan ito na, sa paggamit ng 5 elements divine power, kumonsumo si Francis ng 5 beses na mas maraming enerhiya kaysa karaniwan. Ngunit ang divine power vortex ni Francis ay palaging abnormal. Ito ay napakatibay at maaaring magbigay ng malaking halaga ng enerhiya. Habang ang isa ay umunlad pa sa 11 na antas, ang 5 elements divine power ay lalakas at lalakas. Unti-unting lumipas ang oras. Unti-unting tumaas ang aura ni Francis, at 5 kulay na liwanag ang nagpapaliwanag sa mabituing kalangitan. Ngunit napakabilis, ang malakas na aura na ito ay bumaba sa katawan ni Francis, na naging dahilan upang imposibleng makita ang kanyang tunay na lakas. Mahusay ko na ngayong gumamit ng 5 elements divine power. Ikinuyom ni Francis ang kanyang kanang kamay, naramdaman ang napakalaking kapangyarihan na walang tigil na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Gamit ang 5 elements divine power vortex bilang pundasyon, idinaragdag ang aking bloodline at katawan. Kung susubukan ko para sa heavenly divine realm ngayon, maaari akong maging isang rank 3 true god. Malaki ang tiwala ni Francis sa konklusyong ito. Gayunpaman, kamakailan lamang ay naabot niya ang antas ng demigod. Ang kanyang 5 elemental wind lightning technique at sacred lightning body ay mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti. Para sa kadahilanang ito, binalak ni Francis na ipagpatuloy ang pag-iimbak ng enerhiya at dagdagan ang kanyang mga reserba, na nagtatakda ng mas mataas na target para sa kanyang sarili. Isang buwan na ang lumipas, at sa wakas ay nagtagumpay ako sa pagpino sa space-time robe. Napangiti si Francis sa tuwa. Isang buwan na ang lumipas dito, ngunit 3 araw lang iyon sa labas ng mundo. Tingnan natin itong space-time robe. Anong mga misteryo ang taglay nito? Baka sa mukha niya ang pagtataka. Ang banal na sandata na ito ay tiyak na may antas ng katalinuhan na katumbas ng isang tao, at ang dimensyon na nilikha nito ay maaaring magpabagal sa oras ng 10 beses na mas mabagal kaysa sa ginawa nito sa labas ng mundo. Talagang interesado si Francis na makita kung anong uri ng tulong ang maibibigay sa kanya ng isang napakalakas na sandata. 12:06 Habang isinubsob ni Francis ang kanyang isip sa space-time robe, napagtanto niya na ang dimensyong ito ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Maaaring umalis si Francis kahit kailan niya gusto at dalhin ang sinumang gusto niya. Bilang karagdagan, ang dimensyong ito ay nilikha sa pamamagitan ng kakayahan sa space-time. Kaya, kapag sapat na ang lakas ni Francis, maaari niya itong baguhin. Bukod doon, maaaring makatanggap si Francis ng iba pang mga buff sa pamamagitan ng pagsusuot ng space-time robe. Isinuot ni Francis ang dark silver na robe at biglang tumayo. Lumilamon ng langit na palad. Pinagsanib niya ang space-time intent sa kanyang 2 palad. Boom! Boom! Ilang larawan ng heaven engulfing palm, na may dalang malawak na momentum, natunaw sa kawalan at halos agad na lumitaw muli. Ang kanilang napakalaking kapangyarihan ay tila naging sanhi ng panginginig ng buong dimensyon. Ang aking space intent ay na-boost sa level 3, ngunit ang boost sa time intent ay medyo mahina. Itinigil ni Francis ang kanyang pagsubok at nagtapos. Ang space-time robe ay nagpalakas sa space intent ni Francis ng isang buong level, at ang kanyang time intent ay nakatanggap din ng medyo makabuluhang boost. Nangangahulugan ito na, habang suot ang robe, maaaring gumamit si Francis ng mga diskarte sa space-time na higit sa kalahating antas na mas malakas kaysa sa normal. Subukan natin ang isang ito. Si Francis ay nagbigay ng isang misteryosong ngiti habang ibinuhos niya ang space-time intent sa space-time robe.
Swish! Isang spatial blur ang lumitaw sa paligid ni Francis, at pagkatapos ay nawala siya. Swish! Biglang lumitaw ang katawan ni Francis sa malapit. Whoosh! 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 Pabalik-balik na kumurap si Francis sa ere, ang kanyang posisyon ay madalas na nagbabago na imposibleng mahulaan kung saan siya susunod na lilito. Hindi masama. Isang masayang sorpresa ang lumitaw sa mukha ni Francis. Ang spatial blink ay isang kakayahan na ibinigay ng space-time robe kay Francis na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay sa anumang lokasyon sa loob ng isang tiyak na galit. Bagamat ang mga tunay na Diyos ay lahat ng nakakatakot na nilalang na may kakayahang magsara ng espasyo, bilang isang hindi inaasahang pamamaraan ng paggalaw, medyo disente ang spatial blink. Bilang karagdagan, ang space-time robe ay mayroon ding maraming iba pang mga space-time na kakayahan na naitala dito, lahat ng mga ito ay magagamit para matutunan ni Francis. Dapat matuto muna ako ng instant movement. Ginawa ni Francis ang kanyang mga plano. Sa kanyang level 2 space intent, kakailanganin niya ng kaunting oras upang matuto ng instant movement. Bilang karagdagan, ang space-time robe ay nag-buff din ng instant movement. Maaari nitong palakihin ang distansyang nilakbay o bawasan ang oras na kailangan. Nagtataka ako kung ang space-time robe ay maaari ding buff sa space-time eye bloodline techniques ng God's spiritual eye. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Francis. Ang spatial movement ng God's spiritual eye at void eye slash ay maaaring bahagyang ituring bilang mga diskarte sa space-time. Kung nabuff din ng space-time robe ang mga diskarteng ito, mas magiging handa si Francis na linangin ang mga diskarte sa space-time eye bloodline. Sa ideyang ito, inactivate ni Francis ang God's spiritual eye habang nakikipag-usap sa space-time robe. Bees! Isang gintong whirlpool ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis. Swish! Kasabay nito, isang vortex ng eye bloodline energy ang lumitaw sa malapit. Ngunit biglang, si Francis ay na-freeze sa lugar, ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok. Ang pakiramdam na ito. Tulala na bulong ni Francis. Ilang sandali lang ang nakalipas, nang gamitin ni Francis ang spatial na eye bloodline technique ng God's spiritual eye habang binyo-buff sila ng space-time robe, nagbago ang God's spiritual eye. Pakiramdam ni Francis ay parang isang napakalaking spatial framework ang nakabuo ng koneksyon sa spiritual eye ng Diyos. Unti-unti, naramdaman ni Francis ang paglayo ng kanyang isip mula sa kanyang katawan, umalis sa dimensyong ito at pumasok sa ancient dream realm. Boom! Bang! Pumalakpak! Sa labas, marami pa ring eksperto ang nag-aaway dahil sa kayamanan. Samantala, ang mga eksperto ng Spacetime Sacred Land ay nag-set up ng isang array sa paligid ng lugar kung saan nawala ang Spacetime Robe. Malamang hinihintay nilang lumabas si Francis. Hindi nakita ni Francis ang Violet Flame o ang Silver Sword, at mukhang umalis din ang Ancient God Expert. Manem! Ang rank 5 True God ng Spacetime Sacred Land ay tila may naramdaman, at tumangala siya sa langit na nakakunot ang noo. Sa di malamang dahilan, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula roon. Pero wala naman. Ang rank 5 True God ay nalito. Akala niya lang. Sa dimensyon ng Spacetime Robe, ang mga mata ni Francis ay nanambalik ng kaunting espiritu. Ano yun ngayon lang? Umalis ang aking kamalayan sa dimensyong ito at sumanib sa espasyo ng sinaunang Dream Realm. Gumugulong ang isip ni Francis sa hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon ng pagsasanib, naramdaman ni Francis na napagmamasdan niya ang bawat sulok ng Ancient Dream Realm, at ito ay hindi ginagamit ang Eye of Heaven. Pagkatapos pikalmayan ang sarili, muling pinaandar ni Francis ang God's spiritual ay habang nakikipag-usap sa Spacetime Robe. Buzz! Bees! Dahan daw ang gumapang si Francis patungo sa hindi malinaw na spatial framework na iyon, dahan daw ang lumalawak sa kabuuan ng Ancient Dream Realm. Sa sandaling ito, si Francis ay mas perpektong pinagsama sa espasyo. Maaari niyang obserbahan ang lahat habang nahihirapan silang mapansin si Francis. May naisip si Francis. Bees! Boom! Ang dimensyon ng Ancient Dream Realm ay biglang nagsimulang manginig. Anong nangyari?
Ang maraming eksperto na nakikipaglaban ay binigyan ng takot. Ang lakas ng kanilang mga diskarte ay hindi sapat para ilipat ang Wild Ancient Secret Dimension, kaya bakit biglang nagsimulang manginig ang dimensyong ito? Swish! Muling bumalik sa kanyang katawan ang isip ni Francis. Naiintindihan ko. Gamit ang kapangyarihan ng space-time robe, mas nakontrol ko ang Ancient Dream Realm. Huminga ng malalim si Francis at gulat na sinabi. Mas tiyak na ngayon ni Francis na ang Ancient Dream Realm ay may napakalapit na koneksyon sa spiritual eye ng Diyos. Ang sinaunang Dream Realm ay maaaring ang dimensyon ng pinagmulan ng espiritual na mata ng Diyos. Kung ang Wild Ancient Secret Dimension na nagbubukas lamang ng isang beses sa bawat 10,000 taon ay maagang nabuksan, tiyak na may paraan para maisara ito ng maaga. Si Francis ay palaging naniniwala na siya ang dahilan kung bakit maagang nagbukas ang Wild Ancient Secret Dimension, kaya kung gusto niyang isara ito ng maaga at itaboy ang mga taong ito, ang kritikal na punto ay nakasalalay sa kanyang sarili at sa espiritual na mata ng Diyos. Sa pag-iisip na ito, naging malungkot si Francis. Naka-cross-leg siya at nagsimulang magsaliksik dito. Origin Energy. Habang ipinadala ni Francis ang kanyang isip sa misteryosong gininto ang bola, natuklasan niya na maaari na niyang ilipat ang enerhiyang ito. Naalala ni Francis na, sa tuwing gagamitin niya ang God Eye Duplication, ang God Spiritual Eye ay gagamit din ng isang tiyak na halaga ng Origin Energy. Batay sa aking pag-unawa sa Eye of Death, ang Origin Energy ay maaaring makaimpluwensya sa Origin Dimension. Tila naunawaan ni Francis ang pangunahing prinsipyo. Bees. Sa God Eye Dimension, nagsimulang umikot ang misteryosong gininto ang bola. Sa pagkakataong ito, ang gintong bola ay nagsimulang magpakawala ng parang panaginip na bahaghari ng kapangyarihan. Habang inilalabas niya ang kapangyarihang ito, naramdaman ni Francis na bahagyang humina ang espiritual na mata ng Diyos. Whoosh! Inihalo ni Francis ang kanyang kamalayan sa bahaghari na daloy ng enerhiya at pagkatapos ay dahan-daang nagsimulang kumalat ito sa napakalaking spatial framework. Swish! Muling sumanib ang isip ni Francis sa espasyo ng sinaunang Dream Realm. Gayunpaman, ang oras na ito ay ganap na naiiba mula sa unang 2 beses. Nararamdaman ni Francis ang lahat ng nangyayari sa radius na milyon-milyong li. Naramdaman din niya na ang lahat ng bagay sa lugar na ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol na ang langit at lupa ay nasa kanyang utos. Sa sandaling ito, si Francis ang Diyos ng mundong ito. Ang lahat ay magpapatuloy ayon sa kanyang kalooban. Kayong lahat, scram. Si Francis ay umuungal sa isip. Kasabay nito, pinaghalo ng kanyang kamalayan ang origin energy ng God ay sa napakalaking spatial framework. Bees. Boom! Ang Ancient Dream Realm ay nanginginig, at ang espasyo ay nagsimulang gumana sa ilang kamangha-manghang paraan. Biglang huminto ang isang grupong naglalakad sa malapit. Nagre-react ang spatial token. Isang espesyal na token ang lumitaw sa kamay ng isang matanda. Ang token ay patuloy na kumikislap at naglalabas ng mga ripples ng space intent. Ang lahat ng taong papasok sa Wild Ancient Secret Dimension ay magkakaroon ng espesyal na ginawang token na ipagkakaloob ng kanilang paksayon. Sa spatial na token na ito lamang nila mararamdaman ang spatial na landas na nilikha ng kanilang lahi o sekta, na nagpapahintulot sa kanilang maayos na pagbabalik. Hindi pwede. Noon, hindi ba palaging mananatiling bukas ang Wild Ancient Secret Dimension sa loob ng kalahating taon? Tanong agad ng isang dalaga. Hindi ako sigurado, ngunit ang liwanag ng spatial na token ay lumalakas at lumalakas. Kung hindi tayo babalik kaagad, tayo ay maiipit dito at hindi na makakabalik. Mataimtim na tinitigan ng matanda ang spatial token. Ano? Paano iyon? Ang bawat isa sa grupo ay naglabas ng kanilang sariling spatial token, at nang makumpirma ang katotohanan ito, sila ay nalungkot. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat sa Wild Ancient Secret Dimension na malapit nang magsara ang lihim na dimensyon at kailangan nilang bumalik sa Ancient Desolate Realm of Gods. Paano ito? Hindi pa rin lumalabas ang brat na iyon. Ang isang dalubhasa sa Space-Time Sacred Land ay may mukha na puno ng pagdududa at pag-aatubili. Let's go!
We can only take our leave. Pinayuhan ng isang tao. Manam. Sumangayon si quasi-god Yuan Kong. Kung nagpa siya si Francis na magtago sa dimensyon ng space-time robe, wala silang magagawa sa kanya. Mayroong kahit na isang mataas na pagkakataon na si Francis ay nakabalik na sa ancient desolate realm of gods at wala na sa paligid. God silang sagradong lupain. Binulong ni Yuan Kong ang apat na salitang ito. Pagbalik niya, siya ay mag-iimbestiga at tingnan kung ang God silang sacred land ay may ganoong tao. Pagkatapos ng lahat, ang zone kung saan naninirahan ang God silang sacred land ay hindi pumasok sa wild ancient secret dimension. Hindi malaki ang pagkakataon na si Francis ay isang kababalaghan ng God silang sacred land. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, sunod-sunod na figure ang nawawala mula sa sinaunang dream realm. Swish! Bumalik ang isip ni Francis sa kanyang katawan. Talagang gumana. Basang-basa sa pawis ang ulo ni Francis habang tuwang-tuwa siyang nagsasalita. Hindi niya akalain na, gamit ang space-time robe, makakagawa siya ng paraan para pilitin ang lahat na umalis sa wild ancient secret dimension. Maagang nagbukas ang wild ancient secret dimension, at maaga rin itong nagsara. Ngunit ngayon, ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay lubusang naubos. Ang kanyang kaluluwa at kamalayan ay sobrang pagod din. Wala na siyang ibang gustong madapa at matulog. Gayunpaman, nagawa ni Francis na magtiis. Go! Umalis na tayo sa lugar na ito. Sinabi ni Francis sa Black Destruction Serpent Dragon at Little Ling. Guru, ang mga taong iyon mula sa Spacetime Sacred Land ay maaaring nasa labas pa. Nagbabala ang Black Destruction Serpent Dragon. Ngunit kinuha na ni Francis ang Black Destruction Serpent Dragon at Little Ling sa dimensyon ng Spacetime Robe. Walang tao. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay gulat na tumingin sa paligid nito, na pagtanto lamang na sila ay ganap na desyerto. Ilang araw na ang nakalipas, nang umalis ito sa Spacetime Robe sa unang pagkakataon, isang malaking labanan ang nagaganap, ngunit ngayon, wala ni isang tao ang natira. Little Ling, dapat kang bumalik ngayon, sabi ni Francis kay Little Ling. Manam. Ang mga mata ni Little Ling ay nanlamig saglit, at pagkatapos ay tumango siya. Ngayon lamang na siya ay babalik sa pugad ng Phoenix ay napagtanto niya na ang kanyang oras kasama si Francis ay medyo disente medyo kahanga-hanga. Boom! Free wash! Sa isang pagsabog ng violet na apoy, ang kaaya-ayang katawan ni Little Ling ay naging isang napakarilag na phoenix-tailed bird na agad na lumipad. 12:07 Si Francis ay kasalukuyang nasa lugar kung saan nagpakita ang transparent na palasyo. Ang dating tahanan ng isang mahaba at walang patid na hanay ng kabundukan ay ngayon ay isang depresyon na natatakpan ng mga hukay at butas. Thwish! Thwish! Dalawang sipol sa hangin ang maririnig na nagbabadya ng pagdating nina Winfred at Wilfred. Pareho silang may mga pinsala na may iba't ibang kalubhaan. Ang Eye of Myriad Forms ay parehong maaaring umatake at magdepensa, at si Winfred ay nagtataglay ng isang hindi namamatay na katawan. Pareho silang maaaring magtamo ng malagim na pinsalang dulot ng hindi pangkaraniwang mga kalaban. Ngiyaw! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumawag mula sa balikat ni Wilfred. Ang Golden Jade Race at ang Blue Scaled Race. Bumulong si Francis, malamig ang kanyang ekspresyon. Sa panahon ng labanan kanina, sina Francis, ang Black Destruction Serpent Dragon, at Little Ling ay dinala sa dimensyon ng Spacetime Robe. Nang makita ng Blue Scaled Race na ang grupo ni Francis ay mayroon na ngayong 3 tao, agad silang nagsagawa ng counter-attack, at ang mga miyembro mula sa Golden Jade Race ay sumama sa kanila. Sina Winfred at Wilfred ay may maraming pamamaraan, kaya kalaunan ay nakatakas silang buhay, ngunit ang nakaasul na nakadamit na elder na inalipin ni Francis ay naging biktima ng kanilang marahas na welga. Bumalik na tayo. Walang pakialam na sabi ni Francis. Natural niyang sinadya na bumalik sila sa teritoryo ni Francis sa Ancient Dream Realm. Dahil wala ng mga eksperto mula sa Ancient Desolate Realm of Gods na naroroon, medyo mahirap para sa isang grupo ng lakas ni Francis na lumawak at umunlad sa lugar na ito.
Kaya, nagpasya si Francis na bumalik muna sa kanyang rehiyon sa perimeter at dahan-daang palawakin ang kanyang teritoryo. Whoosh! Sa mga taong ito, si Francis ang pinakamabilis, kaya inilagay niya ang lahat sa kanyang munting mundo at umalis. Sa paglalakbay, nagsimulang maunawaan ni Francis ang instant movement habang lumilipad siya sa himpapawid. Bawat ilang araw, mauunawaan ni Francis ang isa pang bahagi tungkol sa instant movement. Buzz. Bees. Ang katawan ni Francis ay naghuhumindig sa matinding ripples ng space intent na natunaw sa nakapalibot na espasyo. Bees. Ang hangin ay umaalon sa space intent na parang ito ay isang transparent na ibabaw ng tubig. Whoosh! Tumalon si Francis, itinapon ang kanyang katawan sa umaalon na ibabaw. 300,000 li ang layo. Buzz. Bees. Umikot ang hangin habang nagpakita ang isang malakas na spatial ripple. Swish! Si Francis ay lumabas mula sa umaalon na rehiyon ng kalawakan. 300,000 li sa isang instant movement. Isang masayang sorpresa ang lumitaw sa mukha ni Francis. Natuto lang siya ng instant movement. Habang mas naging pamilyar siya rito, makakapaglakbay pa siya ng mas mahabang distansya. Matapos subukan ang instant movement ng ilang beses, ginamit ni Francis ang transmission ability ng Misty Spatial World para bumalik sa kanyang orihinal na teritoryo. Swish! Inilabas ni Francis ang kanyang dalawang clone, ang Black Destruction Serpent Dragon, at ang maliit na Pus ang magnanakaw. Guro, bakit hindi mo kami tinulungan ni Little Ling na pangalagaan ang Skyfeather Island? Tanong ng Black Destruction Serpent Dragon. Ito ay gumamit ng napakaraming origin destruction energy, na nasira ang pundasyon nito at naging sanhi ng pagbagsak ng cultivation nito. Kaya, hindi nito matutulungan si Francis sa gawaing ito. Hindi na kailangan, agad na sagot ni Francis. Sa tulong ni Little Ling, talagang magiging madali ang pag-aalaga sa Skyfeather Island. Gayunpaman, ayaw ipaalam ni Francis sa napakaraming tao na maaari siyang pumasok at lumabas sa Ancient Dream Realm kung kailan niya gusto. Bukod dito, sa kasalukuyang antas ng lakas ni Francis at sa mga taong magagamit niya, ang paghawak sa Skyfeather Island ay hindi naging mahirap. Mabilis lang na mabawi ang iyong cultivation. Sinabi ni Francis sa Black Destruction Serpent Dragon. Hindi pa rin nagmamadaling umalis si Francis. Maghihintay siya hanggang sa mabawi ng Black Destruction Serpent Dragon ang cultivation nito, gumaling ang mga sugat ni na Wilfred at Winfred, at napatetag niya ang sarili niyang cultivation. Whoosh! Isang figure ang lumipad patungo kay Francis. Ang taong ito ay nakasuot ng damit na asul na tela at may magiliw na mukha na may balat na parang puting jade. Manam, Fernan. Tumango si Francis. Ang soul clone na may mata ni Samsara ay tinawag na Fernan. Sa ngayon, nagtagumpay na si Fernan sa pagpino ng mata ni Samsara sa kanyang kaluluwa. Dalhin mo ang mga ito para makatulong sa iyong paglilinang. Nag-transmit si Francis ng ilang technique, treatise, at secret technique sa isip ni Fernan. Pinlano ni Francis na maging doktor si Fernan. Para sa labanan, si Francis ay mayroon ng Winfred, Wilfred, at ang Black Destruction Serpent Dragon, pati na rin ang maraming sinaunang hayop. Bukod dito, ang mata ng Samsara ng buhay ay hindi pinagkalooban ng maraming kakayahan sa pakikipaglaban. Para sa mga kadahilanang ito, mas mabuti para kay Fernan na maging isang doktor. Ang isang benepisyo ay maaari siyang makatulong sa paggamot sa mga pinsala ni Francis at ng iba pa. Ang pangalawang benepisyo ay ang mga doktor ay maaari ring pinuhin ang mga gamot at table tasks na maaaring mapabuti ang bilis ng paglilinang ng grupo ni Francis at malutas ang mga bottleneck na maaari nilang harapin sa martial path. Nang halmahin niya ang katawan ni Fernan, pumili si Francis ng malaking bilang ng mga material na uri ng buhay, na lumikha ng katawan na puno ng herbal na enerhiya at naaayon sa mundo at kalikasan. Ginawa ito para maging maayos ang kanyang landas sa pagiging doktor. Gayunpaman, kung ang isang tao ay walang talento sa landas ng medisina, ang landas sa pagiging isang doktor ay magiging mas mahirap na tahakin kaysa sa landas ng martial arts. Sa ngayon, mahihirapan si Fernan na maabot ang antas na nais ni Francis. Swish!
Sa isang kisap mata ng kanyang roba, kinuha ni Francis ang kanyang tatlong clone at ang Black Destruction Serpent Dragon sa dimensyon sa loob ng kanyang space-time robe. Ang oras ay gumagalaw ng 10 beses na mas mabagal sa space-time robe dimension kumpara sa labas ng mundo, at natural na kailangan niyang gamitin ito ng husto. Matapos ipadala ang lahat, si Francis mismo ang pumasok sa dimensyon. Thud! Naka-cross-legged sa lupa, sinimulan ni Francis na eyebrows ang space-time combat skills na nakaimbak sa space-time robe. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa space-time ay medyo mas mahirap linangin. Sa ngayon, dapat kong hanapin ang mga diskarte na pinakakailangan ko at pinakaangkop para sa akin, pag-ungol ni Francis. Spatial shift. Nakatuon ang tingin ni Francis sa secret spatial technique na ito. Ibinahagi ng spatial shift ang parehong likas na katangian ng instant movement, ngunit ang spatial shift ay naglagay ng higit na diin sa distansya, na nag-maximize sa distansya na maaaring maglakbay. Ang isang instant movement ay maaaring maglakbay ng ilang daang libong li, ngunit ang isang spatial shift ay maaaring sumaklaw sa 10-10 milyong li ng distansya, ang katumbas ng isang short-distance teleportation array sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ngunit may napakataas na pangangailangan ang spatial shift. Kailangan ng isa na magkaroon ng hindi bababa sa level 6 space intent para magamit ito. Maaaring isantabi muna ito ni Francis at magpatuloy sa paghahanap. Nahanap ko ito. Isang space-time ay bloodline technique. Kumislap ang mga mata ni Francis. Si Francis ang may pinakamatibay na theoretical na pundasyon sa mga diskarte sa eye bloodline, kaya ang mga space-time eye bloodline technique ang pinakaangkop para sa kanya. Spatial lock eye, space-time seal. Ang mga pamamaraan ng cultivation para sa dalawang space-time eye bloodline technique na ito ay lumitaw sa isip ni Francis. Spatial lock eye lockdown ang isang rehiyon ng espasyo, na ginagawang imposible para sa mga kalaban na gumamit ng mga diskarte sa spatial na paggalaw. Sa sapat na malakas na time intent, maaari ding pabilisin o pabagalin ng isa ang daloy ng oras sa rehiyon. Space-time seal, ito ng space intent sa isang punto, nakakandado sa isang tao at nagbabawal sa kanila na ilabas ang anumang space intent. Kung ipare sa time intent, maaaring pigilan ang katawan ng kalaban, na kumikilos bilang isang immobilization technique. Ang spatial lock eye ay isang middle class na divine technique habang ang space-time seal ay isang high class na divine technique. Kaya, nagpasya si Francis na magsimula sa spatial lock eye. Hinati niya ang kanyang isip sa iba't ibang bahagi, na ang unang hiwa ng kanyang isip ay nililinang ang spatial lock eye. Ang pangalawang hibla ng kanyang isip ay nilinang ang Golden Kun Sacred Lightning Body. Ang huling strand ng isip ay ginamit upang pag-aralan ang Void Eye Slash. Mula nang pumasok si Francis sa Mystic Light Realm, ang Eye Bloodline technique na ito ay unti-unting nawala sa kanyang repertoire, ngunit ngayon na si Francis ay mas malakas at may kaunting mastery sa space intent, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pagbabago at pagpapalakas ng discarding ito. Ang mga araw na ito ng paglilinang ay lumipas ng napakabilis. Sa isang tiyak na araw, ang katawan ni Francis ay biglang tumaas sa isang bagong antas. Ang katawan ni Francis ay kumikinang na translucent, ang ibabaw nito ay nagniningning sa ningning ng 5 kulay na kidlat. Boom! Hiss! Ang 5 kulay na kidlat at isang nakakatakot na pisikal na kapangyarihan ay lumabas sa katawan ni Francis. Boom! Bahagyang nanginig ang paligid. Naabot na ng Sacred Lightning Body ang ikapitong antas ng huling yugto. Nakangiting sabi ni Francis. Ang bagong 5 elements divine power na nagtutulungan kasama ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning ay naging mas madali para kay Francis na painitin ang kanyang Sacred Lightning Body. Bilang resulta, inabot lamang siya ng ilang dosenang araw upang makamit ang tagumpay na ito. Sa kanyang late-stage level 7 na Sacred Lightning Body, maaaring umasa si Francis sa pisikal na lakas para durugan ang isang rank 2 True God. Pagkatapos pagtibayin ang kanyang cultivation, ginamit ni Francis ang Strand of Thought na ito para saliksikin ang soul-splitting technique, at pagkatapos ay pumasok siya sa isang panahon ng closed cultivation. Pagkaraan ng 10 ilang araw, binuksan ni Francis ang kanyang mga mata, ngunit ito ay para lamang subukan ang kanyang eye bloodline technique. Tribulation Lightning Eye Slash.
Nakatuon ang tingin ni Francis sa isang tiyak na punto. Swish! Isang spatial vortex ang lumitaw, at pagkatapos ay isang puting blade ng malakristal na kidlat ang sumabog. Gotcha! Ang puting talon ay nag-iwan ng kakilakilabot na puting ningning saan man ito dumaan. Hindi pa sapat. Masyadong malaki ang spatial ripples. Madaling mapapansin ito ng mga eksperto sa space intent. Bumagsak ang ekspresyon ni Francis. Ang Tribulation Lightning Eye Slash ay isang bagong teknik na ginawa ni Francis sa pamamagitan ng pagsasama ng Void Eye Slash sa iba pang mga teknik. Ang Tribulation Lightning Eye Slash ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, kaya kung ito ay direktang ginamit sa isang tao, madali itong matuklasan. Nagpatuloy si Francis sa pagsasaliksik at pagsubok. Lumipas ang kalahating taon sa isang kisap mata, ngunit mahigit kalahating buwan lang ito sa labas ng mundo. Guru, nakabawi na ako sa antas ng isang rank to True God. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay pumunta sa gilid ni Francis at sinabi. Dahil iyon ang kaso, lumabas tayo. Binuksan ni Francis ang kanyang maliwanag na mga mata. Skyfeather Island. Nakabantay pa rin sa lugar na ito ang Skyfeather Island Lord, True God Guisha, at ang maraming True God expert ng Skyfeather Island. 4 na buwan na ang lumipas, ngunit sa loob ng 4 na buwang ito, walang spatial ripples ang nakita sa paligid. Nagtataka ito sa maraming tao kung wala na si Francis sa dimensyong ito. Gayunpaman, hanggang sa may sinabi ang Skyfeather Island Lord, walang nang ahas na umalis. Kuya, baka umalis na ang batang iyon sa lugar na ito. Nag-aalinlangan na tanong ni True God Guisha. Imposible. Dahil nagtatago siya sa rehiyon ng kalawakan na ito, hanggat gumagalaw siya, gagawa siya ng spatial ripple. Ang sabi ng Skyfeather Island Lord, ang kanyang mukha ay malamig at madilim. Sa totoo lang, nagsisimula na rin siyang magtaka kung wala na si Francis sa dimensyong ito. Kung ang Francis na ito ay nakatago sa dimensyong ito at maaaring hindi magpakita ng sarili sa loob ng 4 na buwan, malamang na mayroon siyang kakayahang manatili sa pagtatago ng mas matagal. Bagamat ang 4 na buwan ay parang isang snap ng isang daliri sa mga tunay na Diyos, kung hindi nila lutisin ang bagay na ito ay magiging parang buto ng isda sa kanilang lalamunan, na ginagawa silang gumugugol araw-araw sa pagdurusa. Manem. Lumitaw na. Biglang nanlamig ang mukha ng Skyfeather Island Lord sa gulat, ang kanyang mga mata ay sumasabog na may nakakalamig na liwanag. Pagkalipas ng 4 na buwan, sa wakas ay naramdaman niya ang isang alon sa dimensyong ito. Atake! Umungal ang Skyfeather Island Lord. Swish! Isang gray-white light ang bumaril mula sa kamay ng Skyfeather Island Lord, ang malamig na enerhiya na naging sanhi ng panginginig ng mga tao sa takot. Whoosh! Ang malamig na kulay abo-puting liwanag ay nag-iwan ng nagyayelong ambon habang naglalakbay ito sa hangin. Boom! Bang! Bumagsak! Ang lahat ng mga eksperto na naruroon ay agad na nagpakalat ng kanilang banal na kapangyarihan at itinutok ang kanilang mga pag-atake sa kung saan sumalakay ang Skyfeather Island Lord. Breroom! Ang mundo ay kumulog at dumagundong habang ang mga shockwaves ng banal na kapangyarihan ay kumalat sa lahat ng direksyon. Maging ang space ceiling array na nakalagay sa lupa ay nagsimulang mag-alinlangan. Nagtataka ako kung nagtagumpay ito. Ang tunay na Diyos na si Guisha ay medyo umaasa. Ang pag-atake ngayon ay naglalaman ng kapangyarihan ng halos 20 eksperto sa tunay na Diyos. Haha, napakaraming audience. Talagang pinaghintay ko kayong lahat ng matagal. Umalangaw-ngaw sa hangin ang walang kwentang tawa. Sa pag-aayos ng alikabok, dahan-daang lumitaw ang isang figure na may gininto ang buhok at pilak na damit, gwapo at matikas. 12:08. Francis, nakalabas ka na sa wakas. Habang sumisigaw ang tunay na Diyos na si Guisha, nagsimulang kumulo ang makamulto na banal na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang pagkamuhi at pressure na nabuo sa kanya sa loob ng 4 na buwan ay agad na pinakawalan. Siya ba ito? Ang ilang true gods na hindi pa nakakita kay Francis ay malinaw na nagulat.
Isang ordinaryong quasi-god ang naging dahilan ng True God Guisha na ipatawag ang lahat ng True God expert ng Skyfeather Island at naging dahilan upang maging ang Skyfeather Island Lord mismo ay magbantay dito. Dahil dito, naging interesado silang lahat sa pagkakakilanlan ni Francis. Francis, bakit ka lumabas? Ang True God Skyfire of the Blazing Fire Golden Ship Race ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha. Mayroong halos 20 eksperto sa True God dito, kabilang ang Rank 3 True God Guisha at ang Rank 4 True God Skyfeather Island Lord. Gaano man kalaki ang potensyal ni Francis, 4 na buwan lang ang lumipas. Walang paraan para labanan niya ang mga taong ito. Isang beses lang kailangan ng tunay na Diyos na si Guisha na humampas para mahuli ng buhay si Francis. Francis! Sinukat ng nagyayelong mga mata ng Skyfeather Island Lord ang lalaking may gintong buhok na ito. Ang katotohanan na nagawa niyang patayin ang True God Gili ay patunay na ang taong ito ay sobrang talino, higit pa kay Froilan. Bukod dito, ang biglaang hitsura at nakaka-relax na ekspresyon ng taong ito ay nagparamdam sa Skyfeather Island Lord na parang wala sa mga ito ang totoo. Bigla siyang ngumisi. Napagtanto niya na si Francis ay lumulutang sa hangin. Kailangang malaman na naglatag sila ng space ceiling array sa lugar na ito, na nagselyado sa paglipad at paggamit ng spatial energy. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Francis ay lumulutang sa gitna ng space ceiling array. Paano ito naging posible? Ang susunod na taong napagtanto na ito ay ang array master na naglatag ng array. Siguro iyon ang kayamanan. Ang mga mata ng Skyfeather Island Lord ay nahulog sa madilim na pilak na roba na suot ni Francis. Naramdaman niya na binalot ng malalim na space intent ang pilak na robe na ito, na tinatakwil ang kapangyarihan ng hanay. Ang kayamanan na ito ay hindi bababa sa isang average na kalidad na banal na sandata. Ito ay dapat na kanya. Kayamanan. Napansin din ng ibang True God expert ang dark silver robe na suot ni Francis. Tanging isang space type na banal na sandata ang maaaring baliwalain ang isang space ceiling array. Boom! Swoosh! Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng 10 ilang True Gods ay bumagsak kay Francis. Ang enerhiyang ito ay dumaan, na nagpakawala ng isang pagsabog laban sa kaluluwa. Ang dami ng intent energy na kanilang itinakda sa paggalaw ay sapat na para agad na sirain ang isang 4-star faction. Brerum. Umikot ang mga ulap sa paligid ni Francis, at gumuho ang mga kalapit na bundok. Parang may apocalypse na bumababa. Emph! Tumayo si Francis kung saan siya ay parang isang bundok na hindi natitinag. Ang kalooban ng kanyang kaluluwa ay parang malalim at malawak na karagatan. Sa kanyang Sacred Lightning Body sa late stage level 7, maaari niyang baliwalain ang lahat ng pag-atake ng rank 2 True Gods at pababa. Ang walang kabuluhang rank 1 at rank 2 True Gods na ito ay hindi man lang umaasa na makapinsala sa kanilang mental energy. Ito. Paano? Ang mga dalubhasa sa tunay na Diyos ay natulala. Kahit na ang kaluluwa ni Francis ay umabot na sa antas ng isang ranggo ng 2 tunay na Diyos, hindi niya posibleng harangin ang mga pag-atake sa isip ng napakaraming tunay na Diyos. Mayroon din kaya siyang banal na sandata na maaaring magprotekta sa kanyang kaluluwa. Ang kasakiman ay lumitaw sa kanilang mga mata habang sila ay nakatitig kay Francis. Nagtagumpay ba si Francis at naging tunay na Diyos? Nagtataka si True God Skyfire sa gulat. Ang aura ni Francis ay napakalaki at matatag, malalim at malalim. Natuklasan ng True God Skyfire na imposibleng matukoy ang kanyang cultivation level. Bukod dito, alam ng True God Skyfire ang talento ni Francis. Kung sinubukan niyang makapasok sa Heavenly Divine Realm, mayroon siyang napakataas na pagkakataon na maabot ang rank 2. Parang medyo tumaas ang lakas mo. True God, sabi ni Guisha, masungit at malamig ang mukha. Kung hindi lumakas si Francis, halatang hindi siya maglalakas loob na magpakita. Gayunpaman, gaano kalakas ang magagawa ni Francis sa loob ng 4 na buwan. Kahit na siya ay naging isang tunay na Diyos, hindi siya posibleng maging katapat ng napakaraming True Gods, at maging ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ang Skyfeather Island Lord ay narito.
Patayin. Tunay na Diyos Geisha ang Atengal. Lahat ng tunay na Diyos ay tumitig kay Francis. Nakikita ng lahat na ang silver robe ay hindi pangkaraniwan, at narinig din nila na si Francis ay nagpahayag ng mga banal na armas na napakataas ng kalidad. Ang unang pumatay kay Francis ay maaaring makakuha ng bahagi ng kanyang mga kayamanan. Sa sandaling ito, lahat sila ay nag-iisip kung paano kukuha ng isang bagay mula sa bangkay ni Francis. Pagkatapos ng lahat, silang lahat ay mga dalubhasa sa tunay na Diyos na pinilit na magbantay sa lugar na ito sa loob ng 4 na buwan. Talagang hindi sila papayag kung kailangan nilang bumalik na walang dala. Swoosh! 10 ilang True Gods ang sumugod kay Francis. Isang nakakatakot na pressure ang agad na bumalot sa lahat sa paligid ni Francis. Boom! Kidlat, apoy, yelo, hangin. Lahat ng uri ng nakakatakot at malawak na enerhiya ay dumagundong patungo kay Francis. Tila malapit nang malunod si Francis sa ilalim ng delubyong ito ng mga pag-atake ng tunay na Diyos. Biglang lumitaw ang isang spatial blur sa paligid ni Francis. Swish! Agad na nawala si Francis. Ito. Anong nangyayari? Lahat ng nakakita nito ay agad na nataranta at nataranta. Natural na hindi maintindihan ng A-Rank 1 True God ang spatial blink. Mag-ingat ka. Tunay na Diyos Geisha biglang may napansin at sumigaw ng babala. Ngunit huli na ang kanyang babala. Swish! Si Francis ay nagpakita sa likod ng isang Rank 1 True God. Swish! Ang pagpapaikot sa Sacred Lightning Body at pag-activate ng Ancient Blood Devil Sun Bloodline, sinuntok ni Francis. Boom! Bang! Bumagsak! Isang napakalaking butas ang nasuntok sa katawan ng Rank 1 True God, at ang kanyang katawan ay nabasa sa dugo. Foosh! Agad na kumalat sa buong katawan niya ang nagninangas na apoy na kulay dugo. Pagkatapos ng maikling hiyawan, itong Rank 1 True God ay patay na sa katawan at kaluluwa. Hiss! Ang lahat ay nahulog pa rin sa kamatayan. Ang mga tunay na Diyos sa paligid ni Francis ay malubay ang panga at dilat ang mga mata. Sa isang welga, napatay niya ang isang Rank 1 True God nang hindi nakatagpo ng kahit katiting na pagtutol. Isang lamig ang dumaan sa kanilang lahat. Karamihan sa mga True Gods dito ay Rank 1 True Gods lang. Nangangahulugan ito na maaaring patayin sila ni Francis na kasing dali ng pag-flip ng kanyang palad sa isang hampas. At ang isang tao na maaaring magpadala ng Rank 1 True God sa isang suntok ay hindi mahihirapang mahirap ang Rank 2 True Gods. Isang hindi nakikitang takot ang nagsimulang agawin ang mga puso ng mga tunay na Diyos na ito na mababa ang ranggo. Ang taong ito. Ang mga mata ng Skyfeather Island Lord ay naging malungkot, ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Maaari rin niyang patayin ang isang Rank 1 True God sa isang strike, ngunit may kakaiba sa kakayahan na ginamit ni Francis ngayon. Ito ay malinaw na isang kakayahan na magagamit lamang ng isang taong may malakas na space intent. Sabay-sabay na pag-atake. Malamig na utos ng Skyfeather Island Lord. Swish! Ginamit ng tunay na Diyos Geisha ang kapangyarihan ng kanyang munting mundo at kinasuhan si Francis. Kahit na maipakita ni Francis ang nakakatakot na lakas, tiyak na hindi niya kayang patayin ang isang Rank 3 True God. Whoosh! 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 Ang iba pang mga tunay na Diyos ay walang ibang pagpipilian maliban sa pakikipagtulungan sa tunay na Diyos na si Geisha. Pagkatapos ng lahat, ang Skyfeather Island Lord ay isang Rank 4 True God at kayang durugan sila na parang mga langgam. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na sumalungat sa kanyang kalooban. Bukod dito, nagkaroon sila ng mas maraming tao. Kung sila ay nagtutulungan at maingat, kung gayon sa tulong ng True God Geisha at ng Skyfeather Island Lord, tiyak na mapapatay nila si Francis. Masyadong mabagal kayong lahat. Umiling si Francis. Swish! Sa pagdagsa ng space intent, muling naglaho si Francis. Mag-ingat ka. Sa sandaling nawala siya, kinabahan ang lahat. Ilang sandali lang ang nakalipas ng isang Rank 1 True God ang tinambangan at napatay sa isang welga. Pero kahit nakabantay sila, wala pa rin silang magagawa. Habang si Francis ay nagpakita sa likod ng isa pang tunay na Diyos, isa pang malungkot na hiyawan ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang pangalawang tunay na Diyos ay nahulog.
Nagawa ito kaagad na may isang welga. Naghahanap ng kamatayan. Sa malamig na singhot, kumislap ang katawan ng Skyfeather Island Lord, at nagpakita siya sa tabi ni Francis. Siya ay may tunay na Diyos na si Geisha at ang iba pa ay tiyak na umatake upang si Francis ay mapilitang gumamit ng spatial blink. Sa sandaling lumitaw si Francis, tatama ang Skyfeather Island Lord, tiyak na walang matatakbuhan si Francis. Frigid Ice Underworld Palm. Ang palad ng Skyfeather Island Lord ay nag-concentrate ng napakaraming nagyayelong enerhiya na tila ito ay isang bola ng puting ambon. Boom! Bang! Ang Skyfeather Island Lord ay humampas sa kanyang palad, at isang nagyayelong larawan ng palad na napuno ng malamig at masasamang enerhiya na maaaring makasira sa lahat ng bagay ay lumipad patungo kay Francis ng may dumadagindong na momentum. Sumali na sa labanan ang Skyfeather Island Lord. Napahamak na ang brat na ito. Tulad ng inaasahan sa isang rank 4 true god. Ang pag-ataking ito ay sapat na para lipulin ang aking buong lahi. Ang rank 1 at rank 2 true gods ay natuwa at nasasabik sa tanawing ito. Boom! Ang napakalaking dark gray na palad ay bumagsak sa katawan ni Francis. Buzz! Swish! Ang dark silver robe ni Francis ay nagsimulang gumawa ng patong-patong ng spatial blurs. Ang kapangyarihan ng palad ay tila na ililipat sa ibang dimensyon. Tulad ng isang bato na lumulubog sa karagatan, ang kapangyarihan nito ay mabilis na naubos. Boom! Bang! Nang sa wakas ay tumama ang napakahinang Frigid Ice Underworld Palm kay Francis, maaari lamang itong lumikha ng manipis na piraso ng yelo. Tumayo si Francis sa kinaroroonan niya na para bang siya ay ganap na hindi nasaktan. Talagang lumabas ang brat na iyon nang hindi nasaktan. Paano ito nangyari? Ang mga dalubhasa sa tunay na Diyos ay natarante sa tanawing ito, ang malalakas na alon ay bumagsak sa kanilang isipan. Si Francis ay isang quasi-god lamang. Paano magiging ganito kalakas ang isang quasi-god? Paano niya nagawang harangan ang pag-atake ng Skyfeather Island Lord? Paano naging ganito? Tumitig ang Skyfeather Island Lord sa ganap na pagkabigla. Ang kanyang pag-atake na sinusuportahan ng buong kapangyarihan ng kanyang rank 4 true god cultivation ay hindi nakagawa ng anumang pinsala kay Francis. Kahit isang rank 4 true god ay hindi makakagawa nito. Siyempre, hindi naniniwala ang Skyfeather Island Lord na nagawa ito sa pamamagitan ng sariling kapangyarihan ni Francis. Ito ay dahil sa madilim na pilak na damit. Ang robe na iyon ay maaaring maging isang dekalidad na sandata ng divine rank. Swish! Ang anyo ni Francis ay naglaho muli. Hindi maganda. Gagamitin niya ang hakbang na ito para patayin ang isa pang tunay na Diyos. Ang Skyfeather Island Lord ay may masamang pagniwi. Kung kahit ang space ceiling array ay hindi mapigilan si Francis, natural na hindi rin mapipigilan ang kanyang sariling mga diskarte. Bilisan mo at tumakbo. Masyado siyang malakas, lalo na iyong diskarte sa paggalaw niya. Ang pagkawala ni Francis ay agad na nagpasindek sa mga tunay na Diyos. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino ang susunod na lilito sa likod ni Francis. Sa tuwing kumukurap si Francis, tila hinuhulaan niya ang pagbagsak ng isa pang tunay na Diyos. Manem. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ng Skyfeather Island Lord ang isang nakatagong spatial ripple sa likod niya. Hindi man lang niya akalain na siya pala ang puntiryahin ni Francis. Nagpapakamatay ka. Ang Skyfeather Island Lord ay sumimangot habang pinapagana niya ang kanyang divine power. Swish! Ang katawan ni Francis ay lumabas mula sa likod ng Skyfeather Island Lord. Go and die. Napakayabang mo talaga kaya lumitaw sa likod ko. Ang Skyfeather Island Lord ay nagbigay ng masasamang ngiti. Si Francis ay bihasa lamang sa space intent na naging imposible para sa sino man na makalapit sa kanya. Ngunit ngayon, lumipat si Francis sa sarili niyang kusa sa tabi ng Skyfeather Island Lord. Kahit na si Francis ay may napakataas na antas ng defensive divine weapon sa kanya, ang Skyfeather Island Lord ay lubos na nagtitiwala na kaya niyang patayin si Francis sa malapitang labanan. Hihihi. Ang mga labi ni Francis ay pumulupot paitaas habang siya ay umaatres.
Kasabay nito, ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang magbigay ng nakakatakot na mga alon ng eye intent. God Eye Duplication, Frigid Eyes Underworld Palm. Isang nagyayelong larawan ng palad ang biglang lumitaw, na dumadagandong patungo sa Skyfeather Island Lord na may malamig at malamig na enerhiya na maaaring makasira sa lahat ng bagay. Paano naging ganito? Lumibot ang mukha ng Skyfeather Island Lord sa gulat habang nagmamadaling i-activate ang kanyang defensive techniques. Boom! Bang! Ang napakalaking palad ng yelo ay bumagsak sa Skyfeather Island Lord. Bang! Pumalakpak! Pumalakpak! Ang Skyfeather Island Lord ay pinadalang lumipad pabalik at nagawang patatagin ang sarili pagkatapos maglakbay ng medyo malayo. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng malamig at masasamang hamog, isang malamig na daloy ng dugo ang tumutulo mula sa kanyang mga labi, at ang kanyang mukha ay mapatla. Nakita ito ng lahat ng iba pang tunay na Diyos at nakaramdam sila ng paninigas, ang kanilang mga mukha ay namimilipit sa takot habang nabigo ang kanilang tapang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.